Nililinis ng lalaking ito ang isang dungeon gamit ang kanyang rare X-rank summons na mas malakas pa kaysa sa S-rank summons na pinapangarap ng lahat. At ngayon kaharap niya ang boss, isang higanting slime. Pero sa totoo lang, hindi man lang ito naging hamon. Dahil sa boost ng fairy, nagmistulang Hulk ang kanyang gorilla summon at dinurog ang slime ng isang suntok lang, at nagpatuloy pa ito. Walang tigil na pag-atake hanggang sa walang natira. Samantala, si Jinwoo, relax lang sa likuran at halos walang ginagawa. Sa huli, natapos niya ang buong dungeon sa loob ng 5 minuto at kalahati. Nung una, naisip niyang medyo mabagal iyon, pero may lumabas na notification. Kakabasag lang niya ng all-time record ng South Korea, at hindi man lang niya ginalingan. Mabilis na kumalat ang balita, na ikinagulat ng lahat sa Summoners Association. Isang hindi kilalang tao ang bigla na lang gumawa ng bagong record. Kaya sino ba ang lalaking ito? Si Jinwoo ang dating number 1 ranker sa isang summoning game, at nang matapos niya ito, naging totoo ang laro. Nagsimulang maglabasan ang mga halimaw sa mga kalsada, at habang natataranta ang lahat, tanging si Jinwoo lang ang nakakaalam kung anong nangyayari. Pero, sobrang malas niya. Sa mismong sandaling iyon, ginawa ni Truck Kun ang palagi nitong ginagawa, binangga siya at nakoma siya ng 3 taon. Pagkagising niya, nagbago na ang lahat. Kahit ang mga magulang niya ay may summons na, at puno ang balita ng mga taong nililinis ang mga dungsyon na parang normal na lang. At saka may lumabas na system notification, tinatanong siya kung handa na ba siyang simulan ang tutorial. Matapos magising mula sa 3 taong koma, nagpatuloy sa buhay ang bida natin sa bahay na may panibagong twist. Inalam niya ang lahat ng pwede niyang malaman tungkol sa bagong mundo na humalo sa video game. Halimbawa, naglipanan na ang mga duel at raid, kailangang pasukin ang mga dungsyon, at naging totoo na rin ang Tower of Trials. Ang buong konsepto ng digital game ay ganap na naging totoo. 3 taon pagkatapos ng kakaibang pangyayaring ito, nakapag-adjust ang sangkatauhan at namuhay kasama ang nagbagong mundo. Gayunpaman, umaapaw ang kumpiyansa ng bida natin dahil alam niyang walang makakapantay sa level niya. Handa na ba sa bakbakan? Binuksan niya ang inventory screen para simulan ang tutorial at harapin ang unang pagsubok. Maya-maya pa, nakarating si Jinwoo sa isang tagong lugar kung saan malaya niyang magagawa ang tutorial. Nga pala, 2 mumurahing summoning scroll lang ang pabuya, pero espesyal pa rin yon sa bida natin dahil totoo na ang mga ito. Nagmamakaawa ang bida natin na makakuha ng matinong summon dahil nakakatawa kung ang isang magaling sa laro na gaya ni Jinwoo ay makakuha ng walang kwentang summon. Hindi nakisama ang mga gacha god sa larong ito dahil sikat ang Battle of Summons sa napakapangit na drop rates nito. Hanggang rank lang ang pinakamagandang makukuha sa isang low-ranking scroll, pero kadalasan frank ang nakukuha. Ang mga higher-level scroll ay nagbibigay hanggang rank, pero para dito, rank lang ang pinakamagandang makukuha ni Jinwoo. Nagmamakaawa si Jinwoo na sana makakuha siya ng maganda. Ayos na rin sa kanya ang i-rank kung doon abot. Gusto lang niya ng magagamit at dala ang pag-asang iyon. Pinunit niya ang summoning scroll para buhayin ang epekto nito. Base sa reaksyon niya, mukhang sabik na sabik si Jinwoo dahil hindi na siya makapaghintay na makita sa personal ang hitsura ng isang totoong summon. Agad na kumidlat ng asul ng malakas na sobrang ikinagulat niya. Gulat na nakatingin si Jinwoo habang nasa lupa ang pinunit na scroll. Tinawag ng system ang bida natin at nakakagulat na kinumpirmang nakapag-summon siya ng isang X-rank Wind Fairy. Sa madaling salita, ang karaniwang mahina. Hindi makapaniwalang nakakuha siya ng X-rank, napatanong si Jinwoo kung dapat nga ba itong mangyari. Nagulat ding napatingin sa kanya ang Wind Fairy bago mamangha sa sarili niyang pagkakasummon. Tuwang-tuwa siya at kinilig dahil sa wakas ay may nakapag-summon din sa kanya pagkatapos ng napakahabang panahon. Mukhang naguguluhan si Jinwoo dahil hindi dapat nagsasalita ang mga summon, pero may naisip siya at nagpa siyang tanungin ito kung siya ba si Ramba. Nainis siya sa tanong at mabilis itong itinanggi, sinabing isa lang siyang Wind Fairy. Unti-unting naalala ng lumilipad na unano na ang tanging tumawag lang sa kanya ng ganoon ay si Jinugod. At doon mismo, naliwanagan ang babae. Namula at namaga ang pisngi niya nang ma-realize na siya talaga ang pinakamamahal niyang si Jinugod. Luha ang niyakap niya ang mukha nito, nagmamaktol na sobrang na-miss niya ito. Habang mahigpit na nakayakap sa mukha niya, unti-unting napagtanto ng bida natin kung bakit nasumon ang X-rank. Alam mo, sa laro, kapag ginamit mo ang hidden mechanics ng Wind Fairy, pwede mo siyang i-evolve bilang isang magandang support summon na may attack speed buffs. Napakaraming oras na ang pinagsamahan nila nung baguhan pa lang siya, kaya binansagan niya itong Ramba. Kasabay nito, hindi pa rin makapaniwala si bro na buhay pa ang bug sa kasalukuyang bersyon ng laro dahil inayos na ito noong unang taon pa lang ng Battle of Summons. Tiningnan ni Jinwoo ang official statement at naalala kung paano inayos ang exploit na yon. Naalala pa niya ang naging reaksyon niya nang i-delete nila ito kahit marami na siyang na-invest sa Wind Fairy. Pag-check sa data nito, nalaman ng bida natin na may quarantine status ang Wind Fairy, isang bagay na hindi rin niya masyadong maintindihan. Umiyak ng todo ang Wind Fairy, ibinahagi kung paano siya nakulong sa hawla at hindi makatakas mula nang mawala siya.
Nagmakaawa itong huwag na siyang iwan muli, pero itinulak siya ng bida natin palayo dahil sinusubukan niyang buuin ang isang teorya sa laro. Una, tinanong ni Jinwoo kung ano ang dahilan ng kanyang quarantine status. Tila nagulat siya sa tanong, at kahit sinubukan niyang alalahanin ang dahilan, bigla siyang nakaramdam ng sakit ng ulo na parabang hindi niya maalala. Nagpa-cute ang babae, nagkunwaring may kakaibang puwersa na naglagay ng seal para pigilan ang memorya niya, pero hindi tinablan ang bida natin at diretsong sinabing sabihin na lang niya kung anong naalala niya. Sinabi ni Ramba na hindi niya masabi ang lahat, pero totoo na nakakulong siya sa isang tabong lugar at walang ordinaryong player ang makakapag-summon sa kanya. Ang nakakawili ay nararamdaman ni Jinwoo na may iba pang summons na na-quarantine. Kinumpirma ito ni Ramba pero hindi niya rin kilala ang mga ito dahil nakakulong sila sa iba't ibang lugar. Hinala niya na may isa zero entity na kasali sa quarantine na ito na siyang nagpagana sa isip ni Jinwoo. Ang kanyang pag-iisip ay humantong sa isang nakakatakot na konklusyon. Noong naglalaro pa siya, isa zero sa mga summon niya ang na-report bilang bug at na-delete sa ilalim ng pangangalaga niya. At kung ibig sabihin nun ay napunta silang lahat sa bagong classification Nax rank, ibig sabihin pwede rin silang masummon. Masaya lang si Ramba na nakapunta siya rito sa pamamagitan ng summoning scroll, habang teorya naman ni Jinwoo na baka ang mga X-rank summon ay sa kanya lang nagpapakita. Ibig sabihin lang nito na si Bro ang kaisa-isang tao sa buong mundo na madaling makakakuha ng mga X-rank at iniisip niyang baka ito ay isang hidden reward na nakuha niya matapos tapusin ang 100 floor sa kanyang huling laro. Nagbukas siya ng isa pang scroll para kumpirmahin ang teorya niya, tiningnan niya kung laging siguradong X-rank ang lalabas. Lumabas ang susunod na summon bilang Hairy Gorilla, at iniisip ko lang kung paano nila naisama ang isang tipikal na Redditor sa larong ito. Sa kasamaang palad, palpak ang teorya ni Bro dahil isa itong walang kwentang Frank, kaya nakadepende pa rin sa Renji ang pagkuha ng X-rank. Gayunpaman, pareho pa rin ang diskarte ni Jinwoo tulad ng dati. Kailangan lang niyang mag-ipon ng maraming summoning scrolls para makakuha ng mas maraming X-rank. Dahil kung mababawi niya ang lahat ng 1-0, magiging mas overpowered pa siya kaysa noong nasa prime niya siya. Sinabihan ni Jinwoo si Ramba na unang-una, tigilan na ang pagtawag sa kanyang ginugod dahil ang baduy nito. Pero ang mas malalim na dahilan ay dahil sikat ang pangalan niya sa buong mundo, at magdadala lang ito ng atensyon na hindi niya gusto. Sa ngayon, kulang pa siya sa impormasyon, at hindi pa siya handa para harapin yon. Dahil kapag may nakahuli sa kanyang kumukuha ng X-ranks, lahat ay mag-umpisang pag-initan siya na parang may pabuya sa ulo niya. Biglang nagulat si Jinwoo sa isang pagyanig at hindi ito katulad ng sa Attack on Titan. Nataranta ang dalawang halimaw niya habang naghahanda ang system para dalhin siya sa susunod na stage. Ang unang misyon niya ay isang baby dungeon, isang madali at basic na pagsubok para makapagsimula siya. Medyo kinakabahan si Jinwoo dito. Maaaring nakatapos ang bida natin ng libo-libong dungeon sa laro na parang walang trabahong tambay, pero iba ang totoong mundo. Ibang-iba ang kwento nito. Matapos pakalmahin ang sarili, inamin ni Jinwoo na takot siya, pero alam niyang hindi naman siya direktang lalaban at isa lang itong maliit na tutorial. Sa pag-asang iyon, humakbang siya para harapin ang dungeon habang inutusan siya ng system na mabilis na pumunta sa pasukan. Pagdating sa loob ng dungeon, medyo nagulat si Jinwoo. Mas nakakakilabot ang paligid kaysa sa inaasahan niya nang kumpirmahin ng dungeon ang pagpasok niya, ibig sabihin ay magsisimula na ito. Sa paggabay sa kanya ayon sa tutorial, sinabi ng system na ang labanan sa dungeon ay may mga team summon na may limitadong 5 bawat team. Dahil may dalawa siyang summon, ang Wayne Fairy at Hairy Gorilla, hindi pa rin siya sanay sa pangalang iyon, inutusan siya ng system na ilagay sila sa kanyang slots. Naisip ni Jinwoo na ang pinakamagandang diskarte para matapos ang isang dungeon ay ang laging magkaroon ng 5 summon bawat laban. Delikado ang pumunta na 2 lang ang dala, pero hindi imposibleng malinis ang dungeon kahit ganoon. Tutal, sanay na ang bida natin sa mga labanang dehado ng libu-libong beses. Dahil alam niya ang pasikot-sikot ng walkthrough, pinindot ni Jinwoo ang yes at nilagay ang mga summon niya sa kanyang slots. Nai-assign na ang parehong halimaw, at ngayon oras na para makita ang mga halimaw ng kalaban na haharapin niya. Biglang kinabahan ang bida natin dahil sa ungol ng isang halimaw. Ang kalaban niya ay isang Grey Wolf, at kailangan niya lang talunin ito para makatakas. Una, sinuri ni Jinwoo ang pagiging class ng halimaw. Susunod, agad na nagkaroon ng shield sa paligid niya, pinoprotektahan ang player sa isang honeycomb na istruktura. Ganito rin talaga ang nangyari sa virtual game, pero sa totoong mundo, masyadong dehado ang sitwasyon. Ito ang nakakatakot na katotohanan. Kapag inatake siya pagkatapos mawala ng shield niya, siguradong patay agad siya. Walang ulitan o respawn. Siguradong diretsyo sa kabilang buhay si Kuya. Ang pangit na aura ng lobo na nagfa-farm sa harap niya habang isa siyang Frank ay hindi nakakatulong. Una, pinadala ni Jinwoo ang mabalahibong unggoy rito na parang rocket, pero ang tangang hayop ay hindi man lang umatake at nakakailang na nagsimulang umungal. Napakabagal niya kaya kahit ang kulay abong lobo ay napaghintay sa atake.
Dahil sa hiya, inutusan ng lalaking ito ang fairy na makialam at gawin ang trabaho niya. Kilala si Ramba sa isang skill na tinatawag na Wind Pressure, na nagpapabilis sa atake ng isang summon. Ang support buff na ito ay nilagay ngayon sa Super Saiyan Blue na gorilla, kaya nagagawa niya ang mga nakakabaliw na bagay. Mas mabangis na sumugod ang nilalang. Nasiyahan si Jinwoo sa epekto. Tungkol naman sa kulay abong lobo, diretsong sumugod ang halimaw na iyon para harapin ng harapan ang laban. Ang inaalala ng bida natin ay ang tindi ng laki ng lobong ito dahil hindi naman dapat ganito kalaki yon. Sa puntong ito, hindi talaga sigurado si Jinwoo kung mananalo ang unggoy niya o hindi dahil base sa karanasan niya, maaaring may magbago dahil totoong mundo na ito ngayon. Ang paghaharap ni na Midget Kong at Midzilla ay malapit nang mangyari hanggang sa tumama ang unang atake ng kagatin ng kulay abong lobo ang laman ng gorilla. Mabilis nitong napabagsak ang halimaw kaya biglang tumaas ang kaba ni Jinwoo. Sumigaw ang bida natin sa tangang fairy na gumawa ng paraan, pero ginagawa na nito ang lahat ng makakaya. Kinuha ulit ng gorilla ang buff na ito at ginamit para magpakawala ng malakas na suntok diretsyo sa lalamunan ng lobo, kaya tumalsik ito ng malayo. Sa huling pagkakataon, gumamit ng enerhiya ang Wind Fairy para palakasin ang kapangyarihan ng gorilla, talagang nagpapakitang gilas na parang si Michael Jordan. Umabot sa rurok ang gorilla at bumulusok pababa na may dalang malakas na suntok, wasak ang tiyan ng lobo. Susunod, nagsimula siyang magpaula ng dose-dose ng suntok para siguraduhin hindi na ito makakabangon. Natapos ang panununtok habang bakas ang labis na pag-aalala kina Jinwoo at sa fairy, pero buti na lang, matagumpay na napatay ng gorilla ang kalaban. Umuumal pa ito sa tuwa habang nagdiriwang. Nakahinga ng maluwag ang bida natin dahil nakaligtas siya sa unang dungsyon at ginantimpalaan ng 2 strength rune. Sa susunod na eksena, mapupunta tayo sa lungsod kung saan kumikita ng malaki ang nakababatang kapatid ni Jinwoo na si Ajin gamit ang 200,000 at isa. Eksaktong 3 taon na ang nakalilipas, nakaisip siya ng bagong trabaho, isang rune farming player. Sa madaling salita, pumapasok siya sa mga low-level na dungsyon at nagbebenta ng mga rune tulad ng isang negosyante sa mga player na nangangailangan nito. Kailangan niyang pasukin ang trabahong ito nang dumanas ng matinding hirap ang pamilya nila pagkatapos mawala ni Jinwoo. Para na itong reverse solo leveling sa puntong ito, pero buti na lang, nakakuha ang babae ng C-class na summon na may 1% drop rate noon. Salamat sa Shadow Elf, madali at ligtas siyang nakakakuha ng pera sa pamamagitan ng rune farming. Tiningnan ni Ajin ang phone niya at nakitang biglang tumatawag ang kuya niya. Tinanong niya kung nakalabas na ba ito ng ospital habang diretsahan naman nitong sinabi na isa siyang naglalako ng rune. Nainis siya sa sinabi nito dahil minamaliit nito ang trabaho niya at inutusan niya itong tawagin siyang isang farming player. Nagpasya ang bida natin na sundin ang gusto ng nakababata niyang kapatid at nagtanong kung saan ang lokasyon ng Synthesis Center. Sinabi ni Ajin na matatagpuan ito sa player zone tulad ng inaasahan. Ngayon dahil lumitaw ang Tower of Trials sa totoong mundo, kailangan ng mga tao na gumawa ng mga espesyal na negosyong may kinalaman sa laro. Ganoon nagsimula ang player zone. Naroon din sa parehong lugar ang mga Synthesis at Enhancement Center. Lahat ay malapit sa Tor para sa ikagiginhawa ng mga player. Sa susunod na eksena, makikita natin si Ajin nakaharap ang kuya niya sa isang mesa. Ibinunyag niya na ang Jamsil at Hyundai Tower sa totoong mundo ang naging mga Tower of Trials. Sa ngayon, ang dalawang iyon pa lang ang meron sa Korea, pero ang player zone na hinahanap niya ay makikita rin sa paligid ng mga iyon. Dahil dito, naintindihan ni Jinwoo na mas epektibo kapag malapit sa Tor ang mga pasilidad ng mga player. Pero mas mahalaga, nag-uusisa ang kapatid niya kung anong rank ang nakuha niya. Para simple, sinabi niyang nakakuha siya ng A at na summon na nagpasaya rito dahil kahit ang mga rank ay mayroon lang 5% rate. Naging kalmado lang ang bida natin, hindi sinasabi rito na parang nanalo siya sa loto dahil sa nakuha niyang ranking. Ganoon pa man, kailangan niya ang tulong nito dahil gusto niyang makapag-adjust agad sa sistema. Kapalit nito, pinangakuan niya ito ng baon kahit inamin ni Ajin na mas malaki ang kinikita nito kaysa sa kanya. Para asarin siya, pinaalalahanan ng bida natin si Ajin na pwede pa rin siyang maging pinakamagaling na player sa mundo kung aayon ang tadhana. Hindi talaga naniniwala si Ajin sa mga ilusyon ng kuya niya dahil sa paningin nito. Ang mga taong tulad ni Rachel o Genos ay parang mga Diyos na hindi kailanman maaabot, mga henyo ng ibang dimensyon. Pero nakangiting tinanggap ito ng bida natin bilang isang hamon bago hilingin sa kapatid niya na ituro ang daan para makita ng sarili niyang mga mata ang hitsura ng zone. Habang naglalakad papunta sa zone, nalaman ni Ajin na nakakuha siya ng Wind Fairy na summon pero isa itong halimaw na hindi pa nito naririnig. Gusto ng babae na makita yon pero diretsong tumanggi si kuya, kaya nasaktan ito dahil dapat ay magkapatid sila. Hiniling ni Jinwoo na ipakita muna nito ang summon niya at maluwag sa loob na inilabas ito ni Ajin, umaasang hindi siya magugulat kapag nakita niya ito. Sa totoo lang, naku-curious siyang makita kung anong klaseng summon ang nagbibigay ng ganitong kumpiyansa rito. Ang sagot ay isang si rank na Shadow Elf, na kamukhang-kamukha ni Raven mula sa Teen Titans.
Agad na natigilan ang mukha ni Kuya. Hindi man lang iyon espesyal na summon, habang asar na naman si Ajin na hinuhusgahan siya ng ganun ng kuya niya. Akala niya ang ganitong mga summon ay parang mga dugong bughaw sa hanay ng mga player. Pero sa totoo lang, naiisip ng bida natin na kalokohan yon dahil ang si Rank ay itinuturing niyang literal na palamuti lang. Sila yung mga ayaw niya man lang isama sa anumang dungsyon. Magalang na binati ni Jinwoo ang elf, tinatanong kung nakakapagsalita ba ito ng Korean o makakapagsabi ng hello. Pero kapwa napapatingin ng kakaiba sa kanya ang halimaw at si Ajin. Sobrang nalilito ang kapatid na makita ang nakakabaliw na inaasal ng kanyang kuya. Pero ang totoo niyan, sinusubukan lang talaga niyang tingnan kung lahat ba ng halimaw ay nakakapagsalita o hindi, at mukhang hindi kaya ng isang ito. Maging si Ajin ay nilinaw na hindi talaga nagsasalita ang mga summon, binibigyan siya ng panibagong sampal ng katotohanan dahil ang madaing at pandak na fairy na si Ramba ay nagtapos yata sa University of Yapology. Gayunpaman, litong-lito ang lalaki habang naiinis naman ang babae dahil iniisip nitong nakakapagsalita ang mga summon. Sa isang banda, tama si Ajin. Masyado lang nag-assume si Jinwoo na lahat ng summon ay nakakapagsalita. Ngayon siya naman, pero iniwasan niya ang kapatid at tumangging ipakita ang kanyang summon. Nawasak ang damdamin ni Ajin dahil tinrato siya na parang biktima ng mga tech support scammer, pero ayaw lang kumuha ni Jinwoo ng atensyon ngayon, lalo na't madaldal si Ramba. Tinawag niya itong sutil at mabilis na hinabol. Kalaunan, dumating ang bida natin sa player zone. Para itong isang ganap na kakaibang cyberverse. Ibang-iba na ang hitsura ng Jamsil simula nang dumating ang mga tore, dahil giniba ng mga korporasyon ang buong lugar. Simple lang ang dahilan. Walang gugustuhing magkaroon ng amusement park sa tabi ng isang tore ng kamatayan at kalungkutan. Kasabay nito, naisip ni Jinwoo na sobrang astig at nakakakaba ng ideyang iyon. Pinaalalahanan ni Ajin ang tanga niyang kuya na mapanganib ang lugar na ito dahil sa mga dungsyon, kaya walang pupunta rito para magsaya. Kahit na totoo na nakakatakot ang mga ito, naisip ni Jinwoo na tiyak na masayang karanasan para sa kanya ang makita sa totoong buhay ang mga bagay na sa laro niya lang nakikita. Talagang nakaka-excite ito para sa kanya, at mabilis niyang nahanap ang exchange zone kung saan pwedeng makipagpalitan ng mga scroll at rune ang mga player. Nagbibigay ito sa kanya ng maraming alaala mula sa oras niya sa laro, dahil laging bumibili ng mga gamit si kuya kasama ang kaibigan niyang siksik sa yaman na si Baichon. Tinuruan din siya ni Ajin na pumunta sa information desk kapag kailangan niya ng mas maraming impormasyon bukod sa mga basic. Ipinunto niya na isa itong baguhan, kaya mas mabuting mag-aral muna sa isang academy sa paligid ng player day. Tiniyak ni Jinwoo na ayos lang siya dahil sa totoo lang, nasa kanya na ang lahat ng kailangan niya. Ang tanging pakialam niya lang ay lumakas ng mag-isa habang nananatili sa zone na ito, pero nag-aalala pa rin si Ajin sa kuya niya. Sinabihan niya na lang itong umuwi na dahil magpapalipas muna siya ng oras dito bago umuwi. Nagtataka ang nakababatang kapatid sa ikinikilos nito kamakailan mula nang makalabas ito ng ospital, na parang sinapian ang katawan nito o ano. Kasabay nito, naisip niyang baka nagsisikap lang ang kuya niya sa sarili nitong paraan, kaya kailangan niya na lang itong bantayan. Nagkawayan sila para magpaalam, at sa susunod na eksena, nasa isang tago at liblib na lugar si Jinwoo kung saan naisip niyang walang makakahanap sa kanya. Agad-agad, inilabas niya si Ramba habang tuwang-tuwang binabati siya ng malakas ng Wine Fairy. Pinatahimik niya ang madaldal nitong bibig at inutusan itong huwag maingay. Hindi maintindihan ng fairy kung ano ang nangyayari habang binibigyan niya ito ng isang simpleng utos na huwag ibubuka ang bibig nito sa labas ng mundo. Ikinatwira ni Jinwoo na hindi niya pwedeng hayaang mapansin ng mga tao ang mga pag-uusap nila, kaya simula ngayon ay sa loob lang ng mga dungsyon ito pwedeng magsalita. Nang maayos na yon, naisip na ng bida natin ang susunod niyang layunin, at iyon ay ang magkaroon ng puhunan para makapag-raid siya ng mga dungsyon. Nang tingnan ang balanse niya, nalaman ng bida natin na ubod siya ng hirap tulad ng isang karaniwang gamer sa totoong buhay. Sumuko si Jinwoo sa napakalungkot na katotohanan. Ito na literal ang lahat ng perang natitira sa pangalan niya, isang kakarampot na 12,001, at ayaw na niyang magtrabaho ulit ng part-time. Karaniwan, iisipin ng mga tao na manghingi siya sa mga magulang niya, pero ayaw niyang gawin yon dahil sobrang nagpapakahirap ang nanay niya sa 3 magkakaibang trabaho para lang maitawid sila. Ang pag-utang sa kanila ay parang pagyapak sa mga sakripisyo nila na nagmumukha siyang hayop. Pakiramdam ng anak ay wala siyang kwenta sa sitwasyong ito kaya tinanggap na lang niya ang katotohanang kailangan niyang magsimula sa wala. Alam mo, ang tanging dahilan kaya walang makapantay kay Jenugod ay dahil hindi siya gumastos ng totoong pera sa laro. Sa madaling salita, completely free to play si bro at wala siyang ginastos ni isang kusing pero naging number 1 pa rin sa laro. At dyan niyo malalaman, mga tol, na sa manhwa lang pwedeng mangyari ang ganito. Kahit papaano, ang ganitong pananaw ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na magsimula ulit sa wala, pero halos lumuwa ang mga mata ni bro nang makita niya ang 500,000 point transfer. Nagkukumahog siyang inalam kung saan galing iyon, at nagtaka kung paano siya nagkaroon ng ganito kalaking pera.
Galing pala ito sa mapagmahal na nanay ni Jinwoo na gustong magpadala sa kanya ng sapat na allowance dahil alam nitong hindi siya kailanman hihingi. Sa simpleng gawaing ito, labis siyang naantig at nahiya. Tandaan nyo, guys, ito yung mismong nanay na nag-alaga sa kanya sa loob ng 3 taon nang makoma siya, na tiniis ang lahat ng hirap. Siya na talaga ang pinakadakilang nanay sa buong mundo. I like nyo na ang video na ito bilang paggalang sa kanya. Pinunasan ni Jinwoo ang kanyang mga luha, pinasalamatan ang kanyang anghel na nanay, at sumumpang magtatagumpay kahit anong mangyari para lang ipagmalaki siya ng pamilya niya. Maaaring napag-iwanan siya ng 3 taon, pero handa siyang sulitin ang bawat segundo para umangat at maging pinakamagaling upang makolekta ang bawat kagamitan para sa mga dungeon raid. At dyan nauwi si Jinwoo sa pagbili ng 3 pang scrolls. Ang unang layunin ay bumuo ng team. Nakakuha ang bida natin ng slime mass monster, tapos isang horned butterfly. Pareho silang frank, pero sinuwerte siya sa pangatlong pool at nakuha niya ang E-rank na poison lizard. Napakaswerte na nito para sa kanya. Naniniwala si Jinwoo na nalampasan na niya ang kamalasan ng 2 beses sa 5 pagsubok. May maayos ding kakayahan ang poison lizard, pero sa kasamaang palad, ayaw na ayaw niya talaga sa slime mass at mapipilitan muna siyang gamitin ito pansamantala. Naiintindihan ko naman, yung itsura kasi ng putik na yan, nanay lang niya ang makakapagmahal. Ngayong buo na ang Pokemon team niya, balak ngayon ni Ash Ketchum na mag-raid ng mga dungeon at palakasin pa sila ng husto. Ang growth system sa laro ay nakadepende sa farming, hunting, at pagbubukas ng mga scroll. Masaya si Jinwoo na mag-green para dito, dahil kung makokolekta lang niya lahat ng kanyang X-rank summons, madudurog niya ang bawat hadlang sa landas niya. Ang pangunahin niyang plano, makuha at makolekta ulit ang mga natitirang X-ranks. Ngayong tapos na ang mga unang paghahanda, oras na para sa totoong laban. Hinanap ni Jinwoo sa Google Chrome ang lokasyon ng isang dungeon. Mas simple ito sa laro dahil pipindutin lang niya ang isang lugar, pero talagang naku-curious siya kung paano ito gumagana sa totoong buhay. Laking gulat niya rito hanggang sa nagulat din ang sarili niya at ang ibang tao. Nalaman niya kasing hindi sapat na may summon creature ka lang para makapasok sa isang dungeon. Karaniwan ang lumilitaw ang mga gate sa buong bansa kahit saan man. Ang difficulty rank nito ay nasusukat batay sa inilalabas na enerhiya. Pero kahit gaano pa kadali ang dungeon, hindi pwedeng pumasok ang mga tao kung hindi sila opisyal na rehistrado. Nakasimangot ang bida natin dahil napakamalas talaga ni bro. Nanghihinayang siyang nagising pa siya kung kailan na ipatupad na ang batas na ito. Ang kanyang maliit na fairy na lang ang nag-iisang kaligayahan sa buhay niya dahil suportado siya nito. Masaya na ngayon si Jinwoo, hinaplos niya ito sa ulo bago siya biglang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang kapatid. Tinanong siya ni Ajin kung kailan siya uwi para maghapunan, pero sinabi ng bida natin na kakain na lang siya mag-isa. Tinanong nga niya ang loka-loka niyang kapatid tungkol sa player registration, na sinadya nitong kalimutang banggitin. Alam ni Jinwoo na ayaw lang itong sabihin ng pasaway na to, pero hindi yon totoo dahil bago lang ang regulasyong ito. Patuloy na may namamatay sa mga dungeon kaya kinailangan ng gobyernong magpatupad ng patakaran. Sa katunayan, sobrang dami ng namamatay kaya nagkagulo na. Kaya naman may mga ahente at staff na nagbabantay sa bawat gate para mag-verify na nagdudulot ng mga bagong problema. Dito lang napagtanto ni Jinwoo kung gaano kabagal at kausad pagong ang proseso, pero naisip niyang baka sadyang ginawa ito para makontrol ang mga manlalaro. Kung sa bagay, kung ang bawat tao ay magiging manlalaro dahil sa kasakiman sa yaman, babagsak ang buong lipunan. Bukod doon, may tinatawag ding mga ranking. Pati yata ang system ranking ay may listahan ng mga manlalaro base sa lokal at internasyonal, at sobrang walang binatbat ng Korea na wala man lang sila sa global rankings. Malungkot si Ajin dahil kung nandito lang si Jinugod ay mas mataas sana sila, nang hindi man lang alam na ang sarili niyang kuya ang maalamat na manlalarong ito. Natapos ang tawag at nagpa siya ang bida natin na magpahinga na lang muna para sa araw na yon. Kinabukasan sa bahay, mainit at handa na ang pagkain. Nagmamadali nang umalis si Jinwoo alas 6 pa lang ng umaga. Pinilit siya ng nanay niya na kumain muna ng rice ball bago umalis, pero sabi niya ayos lang siya. Mabilis niyang isinuot ang kanyang sapatos, humingi ng tawad sa kanyang mga magulang dahil sa pinakita niyang masamang ugali, at taos-puso pa silang pinasalamatan sa lahat ng sakripisyo nila. Halos matulala ang mga magulang niya pagkarinig sa mga salitang yon. Nataranta si Papa habang nag-aalala naman si Mama. Ang nakakabuti rito ay pinahigpit ng gobyerno ang mga safety protocol. Chinek ni Jinwoo ang cellphone niya at nalaman niyang hindi mabilang ang dami ng namatay dahil sa pagiging padalos-dalos ng mga manlalaro. Wala rin siyang masabi dahil 10 taon ding naging adik si bro sa paglalaro. Nakakahiya rin kasing aminin yon. Pagkapatayo niya sa harap ng reception, ibinigay niya ang application form at nagtanong kung ilang tao ang nakakatanggap ng kwalifikasyon. Sabi nila, may huling pagsusulit pa para makuha ang titulo, na lalong nakapagpabwisit kay Jinwoo dahil may 1,000 tao pa sa likod niya na naghihintay. Kahit na, inisip niya na kung hindi niya maipapasa ang walang kwentang test na to, anong silbi ng titulo niya bilang isa sa 5 emperador ng kalangitan? Sa susunod na eksena, mapupunta tayo sa ibang lugar.
Si Park Chang-seok na kabilang sa BE ay mukhang dismayado sa mga sumali para sa taong ito. Bigla na lang gumuho ang building at nabigla silang lahat. May sumugod na lalaki sa building gamit ang kanyang giant or si Somon. Nandito siya para maghiganti kay Chang-seok dahil pinatay nito ang kanyang mga kapatid. Samantala, inisip niyang isa itong baliw kaya inilabas din niya ang sarili niyang malulupit na summon na kadalasan ay mga fire at wood-based monster. Inaatake na ang main E, at habang nagpapanik ang lahat, prente lang na nakikinig sa pods ang bida natin hanggang sa lumingon siya at na-realize niyang nagkakagulo na pala. Walang ideya si Jinwoo sa mga nangyayari liban sa katotohanang nadamay pa siya. Takot na takot ang mga inosenteng nandoon para sa buhay nila at ipinaubayan na ang kanilang kapalaran kay Chang-seok. Nararamdaman ni Jinwoo na isa itong gang conflict dahil mukhang may personal na galit ang lalaking ito na pormadong-pormado. Ang nakakapagtaka para sa kanya ay kung paano naging advanced din sa pagsumon kahit ang mga sanggano sa totoong buhay. Sumigaw si Chang-seok ng emergency at inutusan ang lahat na ilabas ang mga summon nila at gumamit ng mga shield. Ganoon din ang ginawa ni Jinwoo para makapag-shield, habang ang paborito nating fairy ay nag-obserba muna sa paligid bago muntik nang magsalita. Pinatahimik siya agad ng bida natin na ipinaalalang huwag siyang magsasalita sa harap ng ibang tao. Balik tayo sa pormadong gangster na to, gusto niyang patumbahin si Chang-seok at sirain ang pagiging makatarungan nito. Ang unang monster na ipinalabas niya ay ang Orsi, habang ang bida naman natin ay nagtatago sa ligtas na pwesto dahil alam niyang bugulo lang ang lahat kapag nakialam siya. Layunin niyang mag-obserba lang muna, at maya-maya pa, nagsimula ang matinding laban kung saan nagpakawala ang fiery butterfly ni Chang-seok ng mga maliliit na bulalakaw at pinasabugan ang Orsi. Pero napakakunat ng Orsi na ito at nalampasan ang lahat ng atake, na lalong nagpayabang sa sanggano. Na-corner si Chang-seok habang tumayo naman ang bida natin nang ma-realize niyang napakahina pala ng lalaking ito. Sobrang lala kaya pati ang mga nanonood ay nakikitang natatalo na si Chang-seok. Dahil dito, napilitan si Jinwoo na gumawa ng desisyon. Kung tutulong siya at makikialam, siya ang kailangang humarap sa mga lalaking to. Ihinampas ng Orsi ang kanyang palakol sa isa sa mga summon ni Chang-seok kaya napilitan si Jinwoo na tuluyan ng magdesisyon. Nagsisimula na niyang mapagtanto na matatapos na ang tahimik niyang buhay bago pa man ito magsimula, kaya kalmado siyang lumapit kay Chang-seok na nag-aalalang sinabihan siyang umatras. Pero pinuna lang siya ni Jinwoo dahil napalampas nito ang timing ng skill ng isa sa mga nilalang nito. Tinuruan niya ito na ang mga buffer sa paligid ng Blood Ores ay may advanced fire resistance buff kaya kailangan ng tamang timing, kundi ay walang fire attack na tatalab. Personal na naobserbahan ni Chang-seok na kumikinang ang katawan ng Orsi, hudyat na gumagana ang skill nito. Dahil sa impormasyong ito, ibinahin ni Chang-seok ang atake niya. Una, inutusan niya itong Flame Turtle na maghanda ulit ng isa pang fire spell. Pinakawalan ito ng nilalang ng napakabilis at tinumbok ang kalaban nito. Tuwang-tuwang sumigaw si Chang-seok para magdiwang. Sa wakas ay umepekto rin ang atake niya, habang natulala ang kalaban kung paano nadiskubre ng lalaking ito ang kanyang kahinaan. Kasunod nito, sinira rin ng Wood Monster ang iba pang support summons na meron ang taong to, kaya lubos siyang nawalan ng depensa. Panghuli, ang Flame Turtle at Flame Butterfly ay parehong naghanda ng naglalagablab na fire attack at pinakawalan ito para tuluyang durugin ang Orsi. Sa huli, naglaho ang lahat ng summon ng lalaking ito at nawasak din ang kanyang shield. Ngayong siya na ang dehado, gusto niya ng isa pang pagkakataon at sumusuko na, handa pa sa kahihinatnan ng kanyang pagkakamali. Gayunpaman, napansin niyang mabilis siyang hinawakan ng halimaw na baging at pinuluputan siya nito. Ayaw na makinig ni Chang-seok sa kahit anong pagmamakaawa niya. Nariyan din ang katotohanang papatayin agad ang sinuman at lahat ng miyembro ng gang. Habang umiiyak ng husto at tumatangging tanggapin ang kamatayan, hinaharap ng kriminal ang parusa sa kanyang mga ginawa at nakamit niya ang nararapat na hustisya. Pinitik ni Chang-seok ang kanyang mga daliri at nasaksihan natin ang malagim na pagpaslang na ito dahil nadurog ang katawan ng lalaki. Sa wakas, tapos na ang laban. Naghihiyawan ng mga tao para sa matagumpay na pagkapanalo ni Chang-seok, tinatawag siyang kahanga-hanga at kung ano-ano pa. Habang sumisigaw sila sa pagdiriwang, nakakaramdam naman ng takot ang ating bida. Nakakagulat na hindi man lang sila natinag na may isang lalaking pinatay sa harapan nila, kahit pa isa siyang kriminal. Pinapatunayan ito kay Jinwoo na ang mundong nakagisnan niya ay nagbago na sa mismong harapan niya. Magiging mas mahirap na ngayon ang mabuhay kung wala siyang matibay na paninindigan. Nilapitan ni Chang-seok ang binata, nag-aalok ng kanyang lubos na pasasalamat dahil tinulungan siya nito kanina. Nagawa niyang patayin ang terorista dahil sa tulong ni Jinwoo, kaya tuwang-tuwa si Chang-seok na bigyan siya ng pabuya para rito. Gamit ito bilang kanyang magandang pagkakataon, inamin ng ating bida na hindi pa siya nakarehistro sa headquarters. Laking gulat ng lalaki sa impormasyong ito dahil ito rin ang binatang nagbigay sa kanya ng magandang payo kahit na isa pa lang siyang baguhan. Hiningi ni Chang-seok ang kanyang AE card, sinisiguradong iyon lang ang kailangan nila para sa beripikasyon.
Inabot ni Jinwoo ang card habang nangangako itong may pabuyang naghihintay matapos ang mabilisang pagsusuri ng kanyang pagkakakilanlan. Masayang tinanggap ang regalong iyon, umalis ang ating bida, habang pinagmasdan siya ni Chang Seok at ipinasa ang ilang datos sa kaibigan niya sa telepono. Gusto niya talagang may maayos na mag-imbestiga sa pagkakakilanlan ni Jinwoo. Sa susunod na eksena, binigyan ng ating bida ang diwata ng masarap na tinapay dahil naging tahimik siya. Masaya niya itong kinain. At kahit naiintindihan ni Jinwoo na madalas makipagtalo ang mga manlalaro sa kanilang summons, napakadali para sa kanya na mapaligaya ito gamit lang ang simpleng pagkain na ganito. Gayunpaman, may mga bagay na bumabagabag sa kanya. Kahit na ayaw niyang makialam, siguradong mamamatay ang lahat ng tao sa gusaling iyon kung hindi siya kumilos. Ibang-iba na ang buong mundo. Hindi pa rin makasanayan ni Jinwoo ang lahat. Ngunit kailangan niyang umangat pa sa pamamagitan ng pangangaso. Napakahalaga sa kanya ng summoning scrolls para sa susunod na halimaw, at ang pinakaprioridad niya ay ang drill instructor at ang explosion dragon mage. Ang maganda pa rito, makukuha niya silang dalawa mula sa mga low-ranking scroll. Bukod doon, naisip ni Jinwoo na oras na para magsimula siyang kumilos. Lumabas kinalaunan ang ulat ni Chang Seok, at labis siyang nagulat nang malamang na ospital pa pala ang batang ito ng 3 taon. Kaya pala hindi pa siya rehistradong manlalaro. 3 taon na ang nakalipas ng magulo ang mundo, kaya naiintindihan na niya. Pero hindi pa rin niya lubos maisip kung paano agad nagdesisyon ang batang ito na magparehistro pagkalabas sa ospital. Habang tinitingnan ang kanyang information sheet, napapaisip si Chang Seok kung totoo ba ang nakikita niya. Sinubukan niyang kumalma, kaya tinawagan niya ang examiner para sa pagsusulit at pinalitan niya ito sa pwesto, malamang dahil gusto niyang bantayan mismo si Jinwoo. Naguguluhan pa rin siya kung paano naging ganoon kabilis makasabay ang lalaking ito sa laro. Naging isang pambihirang talento si Baek Jinwoo sa mismong harapan niya na nagpasabik kay Chang Seok. Lumipat ang eksena sa isang waiting area. Dumating ang ating bida pero bakas ang pagkadismaya sa kanyang mukha. Sobrang dami kasing tao rito at sadyang napakatahimik at mahiyain niya. Narito silang lahat para sa pagsasanay. At para malagpasan ang lahat ng kakompetensyang ito, matagal-tagal pa bago siya maging isang manlalaro. Pero hindi ito problema sa ating bida na nakaupo lang at nagpapahinga, alam niyang siya ang pinakamagaling. Nang magtipon na ang lahat, lumitaw ang examiner para sa pagsusulit. Pero hindi inaasahan, si Park Chang Seok pala mismo ang naroon. Ang unang pagsubok ay isang uri ng nakasulat na pagsusulit bago ang pagsasanay. At kinalaunan, nang turn na ng ating bida na kausapin si Chang Seok, sinabi nitong hindi niya inaasahang lilitaw ang lalaki. Tinawag itong tadhana ng nakatatandang lalaki, at nagtanong tungkol sa progreso ng pagsasanay, pero iba ang naging pag-alaala ni Jinwoo rito. Kanina kasi habang nagbibigay ng lecture, naiinip ang ating bida kasama ang kanyang diwata. Nainis si Jinwoo na tinuturo nila ang isa sa mga kombinasyon niya mula sa laro, kaya nagkunwari siyang okay lang sa kanya ang lecture. Bukod doon, iginiit ni Chang Seok na tinawag niya ang bata ng hiwalay dahil sa aplikasyon ng parangal nito. Bago yon, may mahalaga muna siyang itatanong sa baguhan. Kakaiba at nakakatawa ang tanong niya, inaalam kung isang gamer ba si Jinwoo. Pagkarinig sa tanong, nagulat ang ating bida. Tila naging formal na termino na ngayon ang mga gamer. Sila ang mga taong naglaro ng Battle of Summons noon at may alam tungkol dito. 70% ng mga ranker sa bansang ito ay mga gamer din, pero syempre, natural lang kay Chang Seok na isiping isa siya roon dahil nagsalita si Jinwoo tungkol sa mga buff kahit hindi siya player. Nauwi rin siya sa pag-amin sa mga hula at nagliwanag ang mukha ni Chang Seok. Gusto niyang malaman ang karanasan ng bata, pero sa totoo lang ay ayaw sabihin ni Jinwoo na 10 buong taon na siyang naglalaro para hindi mabunyag ang pagkakakilanlan niya. Para mas simple, sinabi niyang 1 taon na, pero sapat na ang mahabang panahon na yon para labis na mamangha sa kanya ang lalaki sa mesa. Hindi alam ni Jinwoo kung anong nangyayari, habang si Chang Seok naman ay manghang-mangha dahil naglaro siya ng 1 buong taon. Ang totoo kasi, hindi man lang nakapaglaro ang karamihan sa mga ranker ng kalahating taon, kaya napakagaling na nito sa paningin ni Chang Seok. Sa kabilang banda, ipinahayag niyang nakapaghanda na sila ng 2 pabuya. Binigyan si Jinwoo ng kalayaang pumili kung alin ang gusto niya. Ang unang pabuya ay ang kakayahang agad na magparehistro bilang player, na parang isang pass para agad na magkatrabaho. Kasama rin dito ang alok na kunin siyang magtrabaho sa headquarters, pero tila hindi gaanong naaliw ang ating bida. Kaya isinunod na ang pangalawang alok. Inalok siya ni Chang Seok ng 5 milyong won, pero sa totoo lang, sobrang halata na kung ano ang isasagot niya. Umaasa si Chang Seok ngayon na pipiliin ng bata ang unang alok dahil iyon naman talaga ang mas mabuti. Pero nakakatawa dahil binasag ni Jinwoo ang lahat ng inaasahan niya nang piliin nito ang pera sa pangalawang opsyon. Nagulat ang lalaki nang tanggihan nito ang trabaho pati na ang proseso ng pagpaparehistro. Pero mukhang ayos lang iyon kay Jinwoo dahil naniniwala siyang madali lang siyang makakapagparehistro at wala siyang balak na sumali sa B. Kung tutuusin, ang mga summon ang pinakaprioridad niya. Sa susunod na eksena, makikita natin siya sa play zone area.
Nakilala siya ng isang staff na ahente bilang si Jinwoo. Mabait ang babae at ipinaliwanag niya na kinakailangang tapusin ang isang piitan sa practical exam, at sa kaso niya, ito ay ang Tuesday Dongjun. Time attack format din ang magiging pagsusulit, kaya mas mabilis ang pagtapos, mas mataas ang marka. Habang nangyayari ito, nakamasid lang si Chang Seok sa malayo, at gulat pa rin na agad tinanggihan ang alok niya. Bukod doon, mas lalo pa siyang namangha sa nakita niya sa exam sheet nito. Sobrang daming isinulat ni Jinwoo tungkol sa mga rune at summon, kaya pati ang tagasuri ng exam niya ay napabilib nito. Halos mahimatay na sila sa galing ng talento ng lalaking ito, hanggang sa maniwala silang madali siyang magiging isang ranker. Nakita ni Chang Seok na nagulantang ang mga propesor nang higit pa sa inaasahan, kaya kinumpirma lang nito kung gaano ka-espesyal ang batang iyon. Matapos ang mga paliwanag at nakakabagot na usapan, sa wakas ay pinayagan na si Jinwoo na pumasok sa lagusan. Puno ng pag-uusisa siyang pumasok para sa pagsusulit, at sa kabilang banda, lumabas siyang may pananggalang para sa buhay niya. Ang piitang ito ay sadyang ginawa para mapuno ng mga nakakalasong halimaw na slime. Ang layunin niya ay talunin ang mga ito at mabilis na makataka sa piitan. Unang-unang inaktiba ni Jinwoo ang kakayahan ni Ramba, at inutusan ang Wind Fairy na palakasin ang mga summon niya. Nabigyan si Harry Gorilla ng mga buff sa bilis ng kanyang pag-atake, habang iniisip ng ating bida ang masalimuot na disenyo ng Tuesday Dongjun na parang isang maze. Ang pagtalo sa mga slime ay magdadala sa iyo patungo sa kalaban na boss, pero dito rin madalas naliligaw at natatalo sa pagsusulit ang karamihan sa mga manlalaro. Gayunpaman, dahil masyadong mabagal ang mga slime na ito, ang pinakamagandang diskarte ay tumakbo ng mabilis para dumiretso sa boss. Nahanap ni Jinwoo at ng mga summon niya ang shortcut dahil pamilyar siya rito, pero isang pagkabigla ang nangyari nang lumitaw ang ilang pulang screen sa paligid niya na senyales ng pagdating ng isang boss na halimaw. Hindi inasahan ng ating bida na makakaharap niya ang matabang pangit na blob na ito ng ganito sa totoong buhay. Nanlilisik pa rin sa kanya ang higanteng slime. Nagsimula ang atake ng ihagis ni Jinwoo si Gorilla Boy sa higanteng slime. Tumalo nito ng mataas at bumagsak ng malakas upang durugin ang slime gamit lang ang isang matinding tira. Nakakabaliw ito dahil nakakabaliw rin ang mga buff ni Ramba. Dinurob ng gorilla ang katawan ng slime sa pamamagitan ng napakaraming sunod-sunod na suntok na nagpapamukhang makapangyarihan kahit pa sa mga fire na halimaw. Nasasabik na si Jinwoo kung gaano kalakas ang magiging kapangyarihan ng iba pa niyang mga halimaw. At, ilang sandali lang, napatay agad ang boss na halimaw. Naitanghal din na natapos ang piitan sa loob ng 5 minuto, pero medyo mabagal pa rin ito para sa ating bida na nakasanayang tapusin ang mga ganito sa laro ng wala pang 1 minuto. Nakakagulat, ang performance na ito ay basag pa rin ang record sa Korea, at nag-unlock pa ng isang achievement. Gulat na gulat si Jinwoo, pero nakatanggap siya ng 3 advanced summoning scrolls at 2 abrasives. Ang ipinagtataka niya ay kung paanong ang basurang record na ito ang itinuturing na pinakamagaling sa Korea ngayon. Siya nga pala, nababaliw na ang player Vi dahil sa nabasag na record matapos nilang mapansin ang 5-minute completion time. Sa una, akala nila si Jeonho ito, pero na-realize nilang isa itong bagong bata na nagngangalang Jinwoo na hindi man lang lumalabas bilang isang ranker. Isang non-ranker ang bumasag ng record, at ang number 1 record pa mismo. Isang formal na meeting ang agad na ipinatawag para pag-usapan ang achievement ng player na ito. Aminadong bilib ang mga lalaking ito, pero si Chang Seok ang pinaka-napa-fangirl dahil alam niyang isa itong generational talent ang bata. Sa madaling salita, gusto niya itong makuha kahit anong mangyari o pigilan man lang na pumunta sa ibang bansa para na rin sa sariling survival ng bansang ito. Inirekomenda ni Chang Seok na iparehistro na siya agad bilang player dahil ang mga time attack ay nahahati sa national at global lists. Nakaidya na ang record na 6 minutes. Sa kabilang banda, hawak ni Rachel ang global record na 2.5 minutes. Dumating si Jinwoo sa eksena at pinagtawanan lang ang Korean record sa unang subok pa lang niya. Kaya tingin niya ay hindi na kailangan ng player match para sa ganyang talento dahil nararapat sa katulad niya ang special treatment. Balik naman sa ating bida, medyo nadismaya siya sa basurang record na ginawa niya. Sumigaw si Chang Seok ng pangalan niya at lumapit na parang isang kinikilig na babae. Una, pinuri niya ang nakakabilib nitong pagbasag sa record. At tinanong kung paano niya ito ginawa. Gawing simple lang ito ni Jinwoo, walang masyadong ipinaliwanag at naisip na sobra-sobra na ang papuri sa kanya. Agad-agad na iniabot sa kanya ng lalaki ang player license card niya. Naguguluhan si Jinwoo na nakuha niya rin ito sa wakas nang hindi na kailangang patunayan pa ang sarili niya. Bukod doon, kuryoso pa rin si Chang Seok kung paano niya nalagpasan ang record. Hindi alam ng bida natin kung anong sasabihin niya dahil kung ibubunyag niya ang sikreto, tataas ang ranking ng Korea. Pero ang problema ay kung anong mangyayari pagkatapos nyon. Makakakuha siya ng siksik na atensyon at yayaman. Pero sa pinakamasamang sitwasyon, makukulong siya at tataragetin para makuhanan ng impormasyon. Dahil medyo alanganin ang ikalawa, nagpasya siyang sarilinin ang impormasyon at sinita si Chang Seok sa kawalan nito ng modo sa pagtatanong.
Tinanggap ng lalaki ang pagtangging ito ng lubos at naintindihang espesyal talaga sa isang gamer ang kanyang strategy. Kasabay nito, ipinunto rin niyang desperadong kailangan ng Korea ang isang gumagawa ng himala na gaya ni Jinwoo. Mula sa reaksyon nito, naramdaman ng bida natin na kalmado lang pala ang lalaking ito. Ang mas maganda pa, tinupad nito ang lahat ng pangako niya at mabilis sumunod sa usapan. Kaya napaisip ang ating bida kung dapat ba niyang gamitin ang sariling bansa para umangat. Kasi, kung matitiming niya lang ng tama, mas mabilis siyang uunlad kaysa kung kikilos siyang mag-isa. Humarap siya sa assemblyman at hiniling na lumipat sila sa isang tahimik na lugar. Kaya sa susunod na eksena, makikita nating nagmamakaawa si Chang Seok para humingi ng tulong, sinasabing kailangan ng headquarters ang isang tulad niya. Kung tutuusin, alam nilang 3 taon na itong nakoma. Humingi ng tawad si Chang Seok para sa ginawang background check nang tanungin ito ni Jinwoo. Kailangan lang daw nitong malaman dahil madalas ganoon ang pattern ng mga miyembro ng gang na magagaling at hindi rehistrado. Pero nadismaya ang bida natin dahil pakiramdam niya'y wala nang saysay na imbestigahan pa siya. Kinumpirma naman ito ni Chang Seok. Pero may napansin din siyang isang nakakaintrigang ugali. Kadalasan nai-intimidate ang mga tao pag bansa na ang usapan, pero chill lang ang lalaki sa harap niya. Parang alam talaga ni Jinwoo kung anong klase ng talento ang dala niya. Habang humihigop ng kape, inamin ng bida natin na marami siyang pinag-isipan, pero gusto niyang malaman kung ano ang mapapala niya sa bansa. Iginigiit ni Chang Seok na magbibigay siya ng buong kooperasyon na isang nakakalitong sagot. Lumabas na ibinahagi ng lalaki na may mataas at mahalaga siyang posisyon sa headquarters. Laging nahalal ang mga assemblymen sa pamamagitan ng boto ng publiko, kaya kung mas maganda ang resulta, mas angat siya. Sa madaling salita, isa siyang politikong gustong makakuha ng mas maraming papuri sa pangalan niya. Nagmamakaawa ang assemblyman na tulungan siya nito, at kapalit nito ay ibibigay niya ang lahat ng posibleng suporta na kaya niya. Medyo mahina ang alok na ito para kay Jinwoo, na hindi masyadong makita ang malinaw na reward na makukuha niya rito. Gayunpaman, pumayag siyang subukan ang alok na ito, pero sa kondisyong tatagal lang ito ng 1 buwan. Ibig sabihin, dahil bagong player lang si Jinwoo, gusto muna niyang mag-focus sa pagpapalakas, at hihingi lang ng tulong kapag gusto niya. At kung makikita niyang may pakinabang ito sa kanya, susuportahan niya sila. At kung hindi, ibabalik niya lang ang mga reward. Long story short, naiintindihan ni Chang Seok na pinagbibigyan ni Jinwoo ang 1 buwang trial para subukan muna ito. Kahit na matapang ang kondisyong iyon, ito na ang pinakamagandang pagkakataon niya para makuha ito sa kampo niya. Kaya nagkamay sila, at naniwala ang assemblyman na mas malaki ang mapapala niya kay Jinwoo sa deal na ito. Para simulan ang lahat, gusto ni Jinwoo ng buong kasiguraduhan na hindi makakarating sa buong bansa ang binasag niyang record, dahil nag-aalala siya sa kaligtasan niya. Hindi maintindihan ni Chang Seok ang problema niya dahil kayang solusyonan ng headquarters ang issue sa safety na yon, pero na-realize niyang walang maitutulong ang Lee sa isang taong kasintalento ng lalaking ito, lalo na't hirap nga silang lumaban sa mga ordinaryong miyembro ng gang. Sa madaling salita, naiintindihan ni Chang Seok na batid ni Jinwoo ang kahinaan ng Lee, kaya tinanggap niya ang mga kondisyon. Kasabay nito, imposible ring pigilang kumalat ito ng tuluyan. Okay na yon kay Jinwoo, kaya naghiwalay na muna sila at nagkasundong magkita na lang ulit. Masaya lang ang bida natin at gustong silipin ang mga reward na nakuha niya. Simulan natin sa mga advanced summoning scrolls niya na pinakagusto niyang makuha. Alam ng bida natin na nagbibigay ng matinding reward sa players ang isang record-breaking achievement. At kahit gusto niyang buksan agad ang mga ito, hindi nakakatuwang magsugal. Kaya mas magandang ibenta na lang ito. Pero bigla siyang nagkaroon ng ideya. Ang player web ay isang lugar kung saan nakastore ang database ng lahat ng players para mailista ang lahat ng bentahan ng items. Pinaliwanag ito lahat ng assemblyman habang ini-install ang API, kaya mabilis na nag-login ang bida natin at tiningnan ang listahan ng presyo. Pero nang dumapo ang mata niya sa screen, literal siyang nanginig sa gulat. Ang presyo para sa isang high-grade scroll ay 3 milyon isa bawat isa, isang napakalaking halaga. Sa madaling salita, halos kumita siya ng 1,000,000,001 nang mag-set lang siya ng record sa maliit at walang kwentang dungsyon na yon. Sa takbo ng mga pangyayari, unti-unting nare-realize ng bida natin na ang pangarap niyang mayaman na buhay, tulad ng fuck you money ni Elon Musk, ay malapit nang bumuhos sa kanyang pamilya. Balak ni Jinwoo na ibenta ang high-grade scrolls at gamitin ang pera pambili ng mga low-grade scrolls, dahil 2 main summons lang ang mahalaga sa kanya sa ngayon. Pagkatapos ilista ang 3 scrolls, sinilip niya ang listahan ng mga low-level scrolls, at hindi niya maintindihan kung bakit 5,000 at isa ang presyo ng bawat isa kahit na madali lang itong i-farm. Tapos may katotohanan pang napakaraming sellers ang nagbebenta pero walang ni isang nagpapababa ng presyo. Talo ang bida natin dito, kaya nagdesisyon siyang tawagan ang paborito niyang nakababatang kapatid para humingi ng tulong. Matapos ang mahaba-habang paliwanag, sinabi ni Ajin na binibili raw ng Lee ang mga scrolls. Ayon sa kanya, para raw ito suportahan ang mga rankers sa hindi malamang dahilan. Ang layunin nila ay bumili ng maramihan,
at ang listahan para sa pinakamababang scroll ay nagkakahalaga ng 5,000. Direktang binibenta ng mga tao ang mga ito sa VE nang walang tawaran sa presyo. Pero nakakaintrigang sinabi rin ni Ajin na baka magbago na ang sistemang ito sa lalong madaling panahon. Kasi, isa raw itong patakaran mula pa sa unang panahon, kaya hindi na masyadong kailangan ng VE ang mga ganyang klaseng scrolls ngayon. Pero isa talaga yung magandang balita para sa bida natin na ibinaba na ang tawag at na-realize na may sobrang daming supply ng low-level scrolls. Ang kailangan niya na lang gawin sunod ay makipag-meeting ulit kay Chang Seok na ginawa niya kinabukasan. Tuwang-tuwa ang assemblyman na makipagkita sa kanya, sabay tanong kung may kailangan ba ang bida natin. Sinabi ni Jinwoo na gusto niyang makakuha ng mga low-level scrolls, na labis na ikinagulat nito dahil kadalasan ang hinihingi ng mga tao ay ang matataas na grades. Humiling si Jinwoo ng pinakamaraming scroll na kaya nitong ibigay, at dahil halos 50,000 ang dumadagsa sa BE araw-araw, nangangahulugan lang na madali itong maibibigay ni Chang Seok. Kasabay nito, natatakot siya na baka sinusubukan lang itong ibenta ulit ng player para magkapera. Kaya lang ay tumanggi ang bida natin at tiniyak na walang point itong ibenta dahil umaapaw na ang scrolls sa market. Bilib na bilib si Chang Seok at napaisip kung anong pinaplano niya, naiisip kung gaano kaiba ang gamer na ito sa iba, lalo na't kakaibang strategy ang tinatahak niya rito. Pumayag naman ang assemblyman pero may isang kondisyon siya rito. Ang gusto lang niyang makuha ay isang simpleng impormasyon, isang bagay na makakatulong sa headquarters. Dahil nasa mahalagang posisyon siya, kapag nahuli siyang sinusuportahan siya ng patago, mawawala ang tiwala ng mga tao sa kanya. Kung makapagbibigay si Jinwoo ng impormasyon, papalabasin na lang nila itong isang business transaction. Sa madaling salita, na-realize ng bida natin na walang binibigay ng libre, na maganda rin naman dahil hindi siya humihingi ng pabor. Pumayag siya sa deal at pinaliwanag kung paano unti-unting bawasan ang bawat segundo sa mga achievements. Kadalasan, pag nakatapos ka ng dungeon at naka-first place, bibigyan ka ng 3 high-grade scrolls bilang reward, pero makukuha mo ulit ang parehong reward kapag may nakabasag sa record ng lumang player. Ibig sabihin, pwede na lang i-reset ng mga players ang record ng tig-isang segundo, sinasad ang pinakamagandang pwedeng makuha habang nagpaparami ng mga scrolls. Nakatulong din dito ang Korean Association ng buo dahil mas lalong lumalakas ang mga players nito. Sinabi ni Chang Seok na ginamit na nila ang ganitong pamamaraan dati pa. Pero karamihan sa mga players ay hindi nakakuha ng mga rewards na ganyan, kaya hindi na magiging problema ang pag-apply ng ganitong sistema. Para sa susunod na bahagi, balak ni Jinwoo na magbahagi ng mga tip para sa estratehiya sa Tuesday Dungeon na kanyang nasakop. Sabik na may kamanghamanghang lumabas sa kanyang bibig, naghihintay si Chang Seok na parang tuta na handa ng kumain dahil akala niya ay ibubunyag nito ang isang top secret na paraan. Ibinahagi ni Jinwoo na gamit ang paraang ito, karamihan ng tao ay matatapos ang dungeon sa loob ng wala pang 3 minuto. Pero bago niya gawin yon, gusto munang siguraduhin ng bida natin na sulit ang magiging pabuya para sa impormasyon. Kaya nagdagdag siya ng 50 high-grade scrolls sa ibabaw ng mga low-grade scrolls para sa kasunduan. Sa madaling salita, humihingi siya ng scrolls na nagkakahalaga ng 100 milyon na isang nakakabaliw na halaga. Pero patas lang ito kay Jinwoo dahil magagamit ang paraang ito sa parehong low at high-tier dungeons na posibleng magbalik ng bilyon-bilyon. Naiintindihan ni Chang Seok ang panig na ito at sinabing direktang magpapadala siya ng $150 milyon kung sapat ang halaga ng impormasyon, pati na rin ang pagbibigay ng 1,000,000 low scroll sa bida natin araw-araw. Kinabukasan ng gabi, tinipo ng assemblyman ang ilan sa kanyang staff para sa isang maliit na pagsubok. Naghihinala sila na may inihanda siyang magandang bagay para sa kanila. Una, pinag-usapan ni Chang Seok ang kamakailang record sa Tuesday Dungeon, at pagkatapos ay kaswal niyang sinabi na nakakuha siya ng teknik para lagpasan ito, salamat sa kanyang mga koneksyon sa ibang bansa. Pinalabas din niya na si Jinwoo ay isang test subject na gumamit ng teknik na ito, kaya naman pinagsabihan ang lahat na huwag itong ipagkakalat. Para sa dahilan kung bakit niya sila ipinatawag, ibinunyag ni Chang Seok na magsasagawa sila ng isang dungeon time attack mula ngayon. Ang pangunahing summon na kailangan para sa dungeon na ito ay dahil sa poison lizard na halimaw. Kasing laki ng isang adultong lalaki at nasa brawler class ang maliit na ito, pero basic information lang yan dahil kadalasan, malakas at matibay ito. Gayunpaman, mahirap itong gamitin dahil nakakabwisit itong palakihin kumpara sa ibang grade na halimaw. Hindi talaga ito gusto ng mga manlalaro pero hindi nila napapansin ang isa sa pinakamahalagang kakayahan nito. Pangunahing pagkain ng nilalang na ito ang mga slime. Sa madaling salita, para sa isang dungeon tulad ng Tuesday Dungeon, siguradong madaling malalampasan ito. Sa susunod na eksena, masayang ibinahagi ng mga manlalaro ang kanilang sariling completion rate na 4 na minuto, na nangangahulugang tama nga ang teknik. Nangyari ang lahat dahil sa isang summon specialty, kaya ang kilalang butiki ay pinupuri at ipinagdiriwang na ngayon bilang makapangyarihan. Lumipas pa ang ilang araw.
Kumalat ang balita tungkol sa pagbasag ng mga record sa dungeon sa buong bansa, at naunawaan ni Changsob na si Jinwoo ay higit pa sa isang karaniwang gamer. Mula ngayon, gusto ng lalaking mag-organisa ng maayos na koponan para tulungan ang bida natin. At para sa mga miyembro ng koponang iyon, pumili siya ng 3 tamang kandidato na may iba't ibang kakayahan. Sa susunod na eksena, tinitigan ng bida natin ang balanse niya sa bangko, na biglang nakaramdam ng sobrang yaman, at napapaisip kung bakit hindi siya nakakatanggap ng ganitong kalalaking tseke noon. Pero ang pinakamahalaga sa kanya ay ang 1-0-0-0 summoning scrolls na magagamit niya para mag-farm ng todo. Tinupad ni Changsot ang kanyang pangako, kaya natural lang na gusto ng bida natin na gawin ang kanyang bahagi sa kasunduan, kaya inihanda niya si Ramba para sa isang maliit na labanan. Una, nagbuhos ng tubig si Jinwoo sa sahig, habang ang maliit na wine fairy ay nagdasal sa lahat ng kilala niyang Diyos, nagmamakaawa na makakuha si Jinwoo ng isang kamanghamanghang summon. Matapos ang pagdadasal, oras na para punitin ang mga scroll. Pinunit ito ni Jinwoo para sa kanyang walang katapusang gacharon, para lang lumipas ang ilang sandali, at naiwan siyang may tumpok ng mga basura. Literal na nagbukas ang bida natin ng 3,600 na scrolls at pinagod ang sarili, at wala siyang napala kapalit nito. Imposible pa ito sa ngayon, pero naisip ng Wine Fairy na ang tanga niya para isipin na bigla na lang darating ang isang rank na halimaw. Ang mga inaasahan ni Jinwoo ay nakabase sa katotohanang sobrang daling ipatawag si Ramba. Pero tiniyak ng fairy na literal na isa lamang itong napakaswerteng God-tier gacha game bullshit logic. Sa katotohanan, kahit na 100,000 na low-level scrolls ay baka hindi maging sapat para sa isang na-rank summon. Hindi ito maintindihan ni Jinwoo, kaya tinanong siya ng fairy kung may alam ba siya sa sistema. Ang summoning system ay dapat katumbas ng 0% ng mga manlalaro, na nangangahulugang ang 8,000,000 tao ay katumbas ng 800,000,000 summons. Ang mahalagang bahagi, nag-isa lamang ang mga summons na nauri bilang mga isolated monsters. Ikinagulat ito ng ating bida, pero ang iniisip ko lang ay kung bakit hindi pa ito halata sa kanya. Kakaiba ito, pero ipinaliwanag ni Ramba na siya lang ang kaisa-isang tao sa buong mundo na may kakayahang humugot ng mga ga-rank summons. Pero nagmamaktol lang ang bida natin dahil mayroong 800,000,000 kopya ng mga average summons, at kailangan niyang makahugot ng isang NAS grade doon na mas mahirap pa ng ilang ulit kaysa sa manalo sa loto. Akala niya tapos na ang laro, pero tiniyak ni Ramba sa kanya na bumagsak na ang bilang ng ilang summons, tulad ng 800,000,000 caterpillars, na hindi na kailanman mapapatawag muli. Gayunpaman, iniisip ng bida natin na masyado pa rin itong mahirap, kaya napaisip siya kung dapat ba siyang lumipat sa mga mid-tier scrolls. Pero nagdudulot ito ng panibagong problema sa efficiency at kakulangan, pati na rin sa pera. Kailangan niyang magtiyaga sa kung anong meron siya ngayon. Iyon lang ang tanging pag-asa niya. Kaya pumulit ang lalaking ito ng isa pang scroll na todo suporta si Ramba sa kanyang mga kalokohan. Matapos ang pagpunit na iyon, ang lalaking ito ay nakahiga sa kama at sinusubukang siguraduhin na buhay pa siya. 2 buong linggo na ang nakalipas, at matapos ang napakaraming 140,000 scrolls, ni isang NR rank ay wala pang nakuha ang lalaking ito. Sa katunayan, bumukod pa nga si Jinwoo para tumira malapit sa player zone para mas madaling ma-access ang mga pasilidad, dahil alam niyang hindi siya pwedeng umasa sa mga magulang niya habang buhay. Tumayo siyang muli habang nag-isip kung dapat ba siyang mag-synthesize, sabay bit-bit kay Ramba na lungkot at naghahanap ng cream bread. Bilan yun ng cream bread ang fairy na ito. Sa Synthesis Center, napansin ni Jinwoo na nagbago ang gusaling ito tulad ng iba pang mga tour sa Korea. Ang hotel ay naging Synthesis Center, pero natatandaan ni Jinwoo na sikat ito noon dahil sa buffet nito. Sinuri niya ang tiket niyang nakapangalan sa 125 habang hinihimok siya ni Ramba na huwag magkamali. Nang tawagin ang pangalan nila, nagpasya silang pumasok sa loob para gamitin ang kwarto. Kahit ngayon, umaasa si Jinwoo na gagawin ng Wine Fairy ang lahat para sa kanya. Una, sinalubong siya ng menu screen na nagpapakita ng kanyang mga pangunahing summons. Inirehistro muna ni Jinwoo si Ramba bago i-activate ang synthesis sa kanya. Ang ginawa niya ay isinakripisyo ang iba't ibang halimaw para palakasin ang ebolusyon ng kanyang Wine Fairy at pinatataas ito sa mga bagong antas. Dahil dito, tumaas sa 21 ang kanyang level kasabay ng pagtaas ng kanyang talino. Ang paborito nating fairy ay mas malakas na ngayon. Nakakatuwa, pero hindi napabilib si Jinwoo dahil ito lang ang nakuha niya para sa 140,000 scrolls. Tuwang-tuwa si Ramba sa pagiging malakas niya habang ang bida naman ay halos mamatay na sa inis dahil 100 ang max level. At sa ganitong lagay, mamamatay na muna siya bago pa nila ito maabot. Lumipas pa ang ilang araw, at isang lalaki ang nagtatype ng mga numero sa keyboard nang biglang dumating si Chang Seok para kumustahin si Byung-jin. Sa ngayon, nakabuo na ang lalaki ng kanyang talent management team, at susunod, gusto niyang ibuhos ang oras niya kay Jinwoo. Humingi siya ng update tungkol sa mga kilos ng ating bida, at nalaman niyang kasalukuyang magkakasunod na nagbubukas ng scrolls si Jinwoo.
Ganito rin ang paulit-ulit na ginagawa nito araw-araw. Kahit ngayong araw, humiling siyang bumili ng mas maraming scrolls gamit ang US dollars 150 milyon na nakuha niya, kahit na interesado siyang bumili sa mas murang halaga. Sa kasamaang palad, naghihinala na ang Management Bureau at gumagawa na ng mga issue para sa supply ng mga scrolls na ito. Hindi pa rin maintindihan ni Jang Seok kung bakit mamumuhunan ng pera ang lalaking ito sa mga ganitong scrolls. Pero tiyak niyang may alam si Jinwoo na hindi nila alam, kaya sumang-ayon siya sa nakakatawang proposal na ibenta ang bawat isa sa kalahati ng presyo. Sa mungkahi pa lang ay nagulat na ang kanyang tauhan na nag-iisip na magdudulot ito ng malaking gulo. Pero kalmado lang ang assemblyman at naniniwalang nakatadhana ang kanilang talento na maging isang kamangha-manghang bayani ng Korea balang araw. Na ibig sabihin ay si Jang Seok din ang kukuha ng lahat ng kredito sa pamumuhunan sa kanya noong una pa lang. Kaya iniisip niyang para ito sa ikabubuti, bagaman pinayuhan niya si Beongjin na manahimik tungkol sa bagay na ito dahil para lang ito sa kanya, kay Jea, at kay Taeseok. Ibinabalik tayo niyan sa pagdurusa ng ating bida na naghihirap sa pagbubukas ng panibagong ilang libong scrolls. Nade-depress na ang lalaking ito habang nagtatanong ang Wayne Ferry kung hanggang kailan sila magpapatuloy. Para mabawasan ang kanilang pagdurusa, isang magandang babae ang dumating para hanapin siya. Ito ang nakakabighaning si Yujea bilang bahagi ng kanyang bagong management team. Sinabi pa niya sa kanya na nandito siya dahil sa proposal. Kuryosong nagtanong si Jinwoo tungkol sa mga discount, at matagal niyang ipinaliwanag sa kanya na bibigyan nila siya ng 50% discount. Mukhang anghel ang babae habang ang lalaking ito ay gulat na gulat sa buhay niya. Pero higit pa roon, sinabi ni Jia na magkakaroon ng karagdagang 100 milyon isa na pabuya bilang bahagi ng kanyang expense budget. Pakiramdam niya ay isa siyang hari ngayon dahil napakatindi nito. Binigyang diin ni Jia na hindi dapat makalabas ang impormasyong ito, bagay na magaling namang gawin ni Jinwoo. Bukod pa doon, tinukso rin niya ang binata na para ito sa pagpapabuti ng kanilang relasyon, bagay na ikinatuwa rin ni Jinwoo. Matapos nyon, nagpasya siyang iwan na siya para ituloy kung ano ang ginagawa nito. Pero ngayon, nagsisimula na talagang maramdaman ni Jinwoo ang wastong suportang ibinibigay sa kanya ng assemblyman. Alam niyang kailangan niyang makakuha agad ng EA rank para masuklian ang mga ginawa ng lalaki. Bueno, matapos ang panibagong libu-libong pagtatangkang magpatawag ng scrolls, naghihinalo na siya at ang maliit na fairy. Bawat scroll ay isang walang kwentang A-grade na halimaw. Walang kahit anong progress na nangyayari. Sa puntong ito, malayo na ang narating ni Jinwoo kaya hindi na siya pwedeng sumuko o matras pa. Nagdadasal at nagmamakaawa siya na bigyan ng pagkakataong makuha ang Explosive Dragon. At siguro matapos ang daan-daang libong pagdurusa sa scrolls, naawa sa kanya ang mga gacha god at binigyan siya ng maayos na summon. Napanganga si Naramba at Jinwoo. Sa wakas, napatawag din ng ating bida ang Explosive Dragon Mage na matagal na niyang gustong makuha. Napakadrama ng eksena na talagang napaluha na si bro dahil na-realize niyang wala na siyang pinagsisisihan. Pero kahit ngayon, ayaw pa rin niyang tumigil. Ang totoo niyan, balak pa niyang ituloy ito. May tinatawag na hot streak, ibig sabihin kapag nakakuha ka ng high roll sa summon, pwede mo itong ituloy para makakuha ng mas matataas pa. Sa pagpunit ng isa pang scroll, isa na namang himala ang nangyari sa paglabas ni Drill Instructor, ang ikalawang NAS grade. Umiyak si Jinwoo ng pinakamasayang luha sa buong buhay niya. Pakiramdam niya mas matindi pa ito kaysa sa mawala ang virginity niya dahil pagkatapos ng ilang linggo ng walang humpay na pagbubukas ng mga scrolls, nakuha na niya ang ideal pair na pinapangarap niya. Sa kanilang dalawa, ang drill instructor ang unang nagtanong kung saan siya napadpad. Ang lalaking ito dapat ay isang basurang E-grade summon sa simula, pero ang tunay niyang halaga ay dahil siya ay isang baliw na adik sa laban at training. Si bro ay parang si Goku. Kahit na ang sarili niyang skills ay palpak, siya naman ang nagmamanage sa training ng ibang creatures, na malaking tulong para mabilis silang lumakas. Ang maliit na fairy na ito ay pwedeng maging kasing angas ni Thor. Tuwang-tuwa si Jinwoo na palakasin at i-buff ang lahat ng summons niya, pero hindi talaga naghahanap ng ganyang katawan ang maliit na fairy. Nilapitan ni Jinwoo ang adik sa training at tinawag siyang Hongkyo. Agad na na-realize ng drill instructor na siya si Jinugod at yumukod siya para magbigay galang. Akala rin niya ay hindi na sila magkikita pang muli. Si Naramba at Hongkyo ay nasa parehong kondisyon na inaasahan ni Jinwoo. Para naman kay Explosive Dragon Mage, lumapit din siya para kumpirmahin kung siya nga ba talaga ito. Ito ang unang beses na narinig ng ating bida ang boses niya. Kahit isa siyang E-grade mage, may special ability siya na nakakapagdulot ng nakakabaliw na damage. Solid ang team up nila ni Hongkyo, at may multiplier effect pa siya kung saan mas lumalakas ang damage niya sa bawat napapatay niya. Pero para makuha ang skill na yon, kailangan ang pamimilit ng drill instructor. Si Jinwoo lang ang tanging tao na talagang nagamit ang mage sa pinakamataas na potensyal nito. Kahit paano, masaya siyang makita ulit siya. Maging ang bida natin ay nagiging emosyonal ngayon dahil na-miss niya ang overpowered na summon na ito.
Gaya ni Ramba, inutusan niya silang huwag magsalita kapag may ibang tao, isang simpleng utos na naintindihan nila. Pagkatapos, oras na para bumalik sila at magpahinga dahil naging mahaba ang araw niya sa sunod-sunod na pagsumon. Pagdating sa bahay, talagang sagad na sa pagod ang bida natin. Nakakaranas siya ng post-nut clarity dito, habang ang mga summons niya ay nakachill lang, nagkakatuwaan, at nagkakakilalanan. Nagsimulang mag-usap sina Hongkyo at Ramba. Walang ibang pakialam ang drill instructor, kundi ang katotohanang masyado pang mahihina ang lahat. Nabubuhay ang lalaking ito sa ambisyon at motibasyon. Kaya gusto niya silang sagarin sa training para makapaglingkod sila ng maayos sa kanilang master. Una niyang nilapitan ang Dragon Mage at inutusang pakiramdaman ang mana niya para kapag nagising ito mamaya, matutulungan niya itong ma-unlock ang predation ability. Para naman kay Ramba, tiningnan siya ng matalim ni Bro na nagbigay ng matinding takot sa munting fairy. Malamang, ang goal ng lalaking ito ay i-train ang lakas niya, pero natatakot ang kawawang fairy na baka maging Olympic bodybuilder siya dahil dito. Ginagaslight siya ng drill instructor na gawin ito para sa kanilang master, at binigyan siya ng unang misyon na buhatin at ihampas ang kawali. Inutusan din siya ng lalaking ito na gumawa ng 5,000 reps gamit iyon. Walang magawang iniabot ng fairy ang kamay niya para humingi ng tulong kay Jinwoo, pero tulog na ang lalaking iyon. Para siyang nakoma. Sa susunod na eksena, bumalik tayo sa BA. May dalang problemang impormasyon si Jia. Malamang may isang formal na abiso. Opisyal nang itinigil ng direktor ang pag-supply sa kanila ng mga scrolls. Hindi maintindihan ni Chang Seok kung bakit biglang magkakapakialam ang abalang direktor sa ganitong walang kwentang bagay. Pero, gusto rin ng direktor na humingi ng formal na ulat kung saan napupunta ang mga scrolls. Nagdulot ito ng maraming issue. Kutob ni Jia na si Lim Hee-soo, ang isa pang assemblyman, ang nagkokontrol sa sitwasyong ito. Ang lalaking iyon ay ang kaaway ni Chang Seok, pero para kay Jia ay problema pa rin ito dahil kung ititigil ng Management Bureau ang pag-supply ng mga scrolls, mapipigilan ang paglakas ni Jinwoo. Sa pagkaipit ni Chang Seok, naisip siyang maghanap ng mga solusyon nang bigla siyang makatanggap ng tawag. Kakatwa, si Jinwoo mismo ang nagsabing hindi na niya kailangan pa ng karagdagang scrolls. Gayunpaman, inis pa rin ang assemblyman sa pakikialam ni Lim Hee-soo at balak niya itong harapin mamaya. Maya-maya, nakarating na tayo sa magandang tanawin ng Guanaxon Mountain. Napagpasyahan ni Jinwoo na ito na ang susunod niyang target na dungeon. Nakasuot pa si Bro ng tracksuit para sa style points. Sa larong Battle of Summons, may 4 na uri ng dungeons. Ang una ay ang lugar kung saan isinasagawa ang eksplorasyon para mag-farm ng materials. Ang ikalawa ay ang Tower of Trials na may iba't ibang difficulty levels na karaniwan ay napakahirap para sagarin sa limitasyon ang mga players. Ang ikatlo ay ang Chaos Dragon Dungeon, isang malakas na boss na dapat tapusin kasama ang isang party. Kaya lang hindi pa nagsasanib ang bahaging ito sa totoong mundo, kaya ayaw itong ipaliwanag ni Jinwoo. Ngayon bukod sa 3 espesipikong dungeons na ito, lahat ng iba pa ay itinuturing na normal, at iyon ang kanyang lalaruin sa araw na ito. Saka, may tinatawag ding stage dungeon, pero bihira lang ang mga ito. At kahit na inirekomendang gumamit ng party para dito, mas gusto ng ating bida na tapusin ito mag-isa. Tumingala siya sa normal dungeon gate sa paligid niya, iniisip na nababasag ang mga dungeons kapag napabayaan itong hindi matalo ng medyo matagal. Sa madaling salita, kaparehong lohika ito sa solo leveling. Hiningi ng isang staff member ang kanyang lisensya, kaya agad itong inabot ng ating bida, at nakumpirma ang kanyang verification. Pagkatapos, dumiretso na siya sa loob para harapin ito. Pagmulat ng mga mata ni Jinwoo sa kabilang side, nagulat siya nang makita ang tanawin ng isang digmaan. May mga puwersang nakikipaglaban sa mga halimaw, ibig sabihin ito ay isang subjugation-based dungeon kung saan may sumiklab na digmaan. Sa loob ng subjugation dungeon, halos hindi na nakakapanlaban ang mga sundalo habang mabilis na umaakyat ang mga orcs. Dati noong naglalaro pa si Jinwoo ng boss, pakiramdam niya laro lang ang lahat. Pero ngayong totoo na ito, ramdam na ramdam niya ang bawat bigat ng tensyon sa paligid. Ang nasa harapan niya ay hindi na isang simulation, kundi isang totoong digmaan kung saan desperadong sumisigaw ang mga sundalo ng mga healers para mabuhay sila. Nagpasya ang bida natin na kumalma lang at agad inilabas ang mga summons niya para harapin ang mga orcs. Inutusan niya si Ramba na i-boost ang attack speed ng drill instructor at inutusan ang explosive dragon mage na magbigay ng cover gamit ang fire spells niya. Kabay nito, inutusan niya ang Drunk Minikong na dumiretso sa Orsi boss at tuluyang baliwalain ang gulong nangyayari sa pagitan nila. Nakatuon ang buong atensyon niya sa boss dahil sa simpleng istruktura ng Orsi subjugation dungeon. Hanggat napapabagsak ang higanteng Orsi sa likod, tiyak na ang tagumpay at matatapos din ang laban. Samantala, sa epekto ng buff ni Ramba, tuluyang nagwala ang drill instructor, sunod-sunod niyang tinataga ang mga orcs na parang mga insekto lang. Habang nanonood, nagtaka si Jinwoo kung ang napakatinding lakas ba na ito ay dahil isa siyang X-rank. Isang maliit na ngiti ang namuo sa kanyang labi nang maging malinaw na baka matapos ang laban bago pa siya makapag-warm up ng maayos.
Kahit ang mga sundalong hirap na hirap lumaban sa mga orcs kanina lang ay nagulat, nang makakita ng mga malalakas na kakampi na bigla na lang lumitaw at tuluyang nagpabago sa takbo ng labanan. Tumalon ng diretsyo ang minikong sa mga orcs, habang patuloy na nanggagamot ang Golden Fairy ng walang tigil. Sa kabilang banda, mukhang nag-enjoy naman si Ramba sa pag-provoke sa mga monsters, at pagpilit sa kanila na ihagis ang mga armas nila sa kanya. Pagkakita dito, agad siyang pinagalitan ng ating bida at inutusang tumigil sa kalokohan niya. Samantala, pinakawalan ng Explosive Dragon Mage ang kanyang signature fire spell, sinusunog ang bawat ors na madikitan ng kanyang apoy. Hindi nagtagal, sa pamamagitan ng kanilang pagtutulungan, bumagsak din sa wakas ang boss at lumitaw ang isang notification na nagkukumpirmang matagumpay nang na-clear ang dungeon. Natutuwa ang lahat ng summons sa kanilang munting tagumpay, at binigyan sila ng system ng experience points na naging dahilan ng kanilang pag-level up. Bukod dun, naka-jackpot pa si Jinwoo nang makatanggap siya ng isang intermediate summoning scroll at kalahating milyong won. Dahil sa mga rewards na ito, naging determinado siyang maghanap agad ng mga bagong dungeons, dahil hindi lang niya na i-level up ang kanyang summons, kumita rin siya ng mabilis na pera dito. Nagsimula na siyang magplano kung paano yayaman agad-agad at tuluyan ng hindi maging isang kawawang pulubi. Samantala, sa headquarters, pinagagalitan ni Jia si Assemblyman Park dahil sa paggawa ng isang napakapabigla-biglang taya. Tila nagpadala siya sa kanyang galit at ngayon ay hinaharap na niya ang mga kahihinatnan. Kanina sa meeting niya kasama si Lim at ang direktor, nauwi ang usapan sa sagutan na muntik nang mauwi sa totoong away. Sinubukan ng direktor na makialam at awatin ang sagupaan sa pagitan ina Assemblyman Lim at Park. Iginiit ni Lim na nagbibigay lang siya ng payo, pero halatang walang balak makinig si Park sa isang bagay na mas mukhang pang-insulto kaysa tulong. Pinagtawanan naman siya ni Kim at tinawag siyang loser, dahil walang ni isang talent niya ang nakapasok sa national team. Ang komento na iyon ay tuluyang nagpasabog sa galit ni Park, at mabilis na tumindi ang sagutan nila. Pero sa kasamaang palad, may sapat na kakayahan ang karibal niya para patunayan ang kanyang mga sinasabi. Kahit ganoon, ayaw hayaan ni Park na maliitin lang siya ni Lim ng ganoon-ganoon na lang. Nang maramdaman ni Lim na malapit nang mawala ng kontrol si Park, nag-alok siya ng taya kung kaninong talent ang makakaabot sa mas mataas na rank, at agad naman itong pumayag ng hindi man lang nag-isip. Tinaasan pa ni Lim ang pusta, sinabing ang matatalo ay kailangang aminin sa publiko na mas magaling ang isa at magbibitiw din sa kanyang posisyon. Para makasiguradong walang aatras, nagdagdag pa siya ng parusang 1,000,001. Sa halip na pag-isipang mabuti, mabilis na sumang-ayon si Park at nagtanong pa kung dapat ba silang gumawa ng formal na kontrata para sa pustahan. Pagbalik ng kwento, kinwestiyon siya ni Jia kung ginawa ba niya ang padalos-dalos na desisyong iyon ng dahil lang kay Jinwoo. Inamin niyang henyo ang bata. Pero ipinaalala pa rin niya na sa huli, isa lang siyang gamer at malamang nakapusin kumpara sa mga kasalukuyang rehistradong rankers. Pero nanatiling kalmado ang lalaki habang sinasabing buo ang tiwala niya kay Jinwoo at kumpiyansang magbibigay ang bata ng malaking kita kung susuportahan nila ito ng tama. Maya-maya pa'y biglang may pumasok na assistant sa kwarto. Malakas niyang inanunsyo na kilala na niya ang taong mag-isang tumapos sa mga ranked dungeons at isiniwalat na walang iba ito kundi si Baek Jinwoo. Pagkarinig dito, napanganga at nawalan ng masabi ang assemblyman, habang halos hindi makapaniwala si Jia sa narinig niya. Iginigiit niya na 1 buwan pa lang mula nang magrehistro ang bata, at hindi niya maintindihan kung paano nito natatapos ang mga dungeon nang wala pang 5 minuto. Agad na sinamantala ng assemblyman ang sitwasyon, nag-iba ng tono at nagsimulang ipagmalaki ang kanyang instinct, sinasabing noon pa man ay alam na niyang may kakaiba sa bata. Halatang halata ang pananabik sa kanyang mukha habang inaasam na manalo sa nakakabaliw na pustahan nila ni Lim. Pag-uwi, nakahiga sa kama ang ating bida habang nakatitig sa screen ng kanyang phone. Hindi niya mapigilang mapahagikik habang tinitingnan ang laman ng bank account niya. Ngayon lang nakakita ng ganito kalaking pera ang kawawang lalaki. Matapos ang walang tigil na pag-farm sa mga ranked dungeon, nakapag-ipon siya ng solido na 16 na milyon. Ang mga intermediate scroll pala ang naging pinakamalaking pagkakitaan niya sa lahat ng nakuha niya, kaya kumita siya ng limpak-limpak na salapi. Napaluhod siya at ninamnam ang gantimpala ng lahat ng kanyang hirap, kinukumbinsi ang sarili na baka siya nga talaga ang itinakda. Medyo mayabang iyon, lalo pat ang mga sumon niya naman ang gumawa ng karamihan sa trabaho. Gayunpaman, nagpasya siyang hatiin ang pera sa iba't ibang account para sa magkakaibang layunin. Una, nagtabi siya para sa pang-araw-araw na gastusin bawat buwan. Tapos gumawa siya ng isa pa para ibahagi ang bahagi ng kinita niya sa kanyang pamilya at pasayahin sila. Panghuli at pinakamahalaga, inilagay niya ang 1,000,000 ang parehong halaga na nagdala sa pangalan niya sa mga balita, sa isang savings account para sa pansarili niyang gamit. Ang natitira sa pera ay inilaan niya para sa sarili. Kahit hindi ka makukontento sa yaman, naiintindihan ni Jinwoo ang halaga ng pag-invest sa sarili niya bilang isang player. Lahat ng kanyang mga sumon ay lagpas na sa level 30.
Ang susunod na hakbang para palakasin sila ay sa pamamagitan ng makapangyarihang runes. Hindi ito magiging madali, pero ang pag-grind sa mga dungeon araw-araw pa rin ang pinaka-epektibong paraan. Gayunpaman, iniisip niya kung makakatulong ba sa pagpapabilis ng kanyang pag-farm ang pagbili ng isang main summon mula sa black market. Bigla na lang nalaglag ang panga niya nang makita kung gaano kamahal ang mga C-rank summon. Ang isang mukhang mahinang Thunder Bat na parang ginawa pa sa China ay nagkakahalaga ng nakakaiyak na 20 milyon sa totoo lang. Hindi pa yan ang pinakamalala. Ang mga E-rank summon ay nagsisimula sa daan-daang milyon. Pagdating naman sa E o La rank, wala man lang kahit anong available. Napabuntong hininga siya, napagtanto na sobrang hirap hanapin ang mga E-rank summon. Pero hindi ito masyadong nagpabagsak sa loob niya. Noon pa man alam na niyang darating ang araw na kakailanganin niya ng tulong sa labas. Pagbalik sa opisina ng assemblyman, tuluyang nabasag ang kalmado at seryosong hitsura ng lalaki nang makarinig siya ng nakakapanabik na balita. Isang bagong request ang dumating mula sa star player na si Baek Jinwoo. Pagkarinig pa lang sa pangalan, halos mag-fangirl na ang lalaki na parang batang nakasugar rush. Nasasabik niyang tinanong kung tungkol saan ang request, na nagdulot ng matinding takot sa kawawang staff na naghatid ng mensahe. Ipinakita lang ng lalaki ang mensahe, na naglalaman pala ng maayos na listahan ng lahat ng summon na gustong bilhin ni Jinwoo. Pumalo sa higit $1 bilyong ang kabuuan na parang barya lang ito. Halos lumuwa ang mga mata ng assemblyman dahil sa matinding katapangan na ito. Tumawa siya ng pilit, nag-iisip kung naniniwala ba talaga ang ating bida na makakakuha siya ng ganoon kalaking pera sa loob lang ng isang gabi. Kung may nakatenggang 1 bilyon siya, hindi siya maiipit sa pagkakaroon lang ng isang C-rank summon. Gayunpaman, naglaho ang kanyang pang-insulto nang magdagdag ng isang maliit na detalye ang kanyang tauhan. Nangako si Jinwoo na ibubunyag ang lihim na impormasyon tungkol sa timed attacks sa mga daily dungeon. Ngayon, nakuha nito ang buong atensyon niya. Kinumpirma niya kung ibig sabihin ba ng player ay info para sa bawat araw ng linggo. Masyadong malaking pabor ito, nakakaduda sa sobrang bait. Gayunpaman, pinili niyang magtiwala sa salita ni Jinwoo at sinabing dadalhin niya ang panukala sa kanyang direktor. Pagkaraan ng ilang oras, bumalik siya sa opisina na hinahampas ang mesa at mukhang babaliktarin ito anumang oras. Halata agad ng kanyang team na hindi naging maganda ang meeting. Direktang tinanggihan ng direktor ang panukala, kahit na maaari sanang itulak ng oportunidad na ito ang kanilang kumpanya papunta sa tuktok ng industriya. Habang pinapanood siyang umuusok sa galit, tahimik na inisip ni Jea na sana lahat ng manager ay kasing apoy niya. Nang tanungin ng kanyang tauhan kung ano ang sinabi ng direktor, ipinaliwanag ng assemblyman na gusto raw nito ng matibay na pruweba muna na kaya ni Jinwoo na tapusin ang mga dungeon. Ang hinihingi nila ay malalang katangahan, lalo na't medyo kailangan ng player ang pera pambili ng mga summon para tapusin ang mga dungeon na yon. Tumango si Jia, sumasang-ayon sa nagwawalang manager na isang malaking pagkakamali ang palagpasin ang pagkakataong ito. Sinamantala ang pagkakataon, kalmado siyang nagmungkahi na ang pagbenta ng napakahalagang impormasyon sa daily dungeon sa halagang 1,000,000 ay baka lugi pa sila. Ngumiti siya ng may kumpiyansa habang nag-aalok ng simpleng solusyon. Kaya naman niyang sagutin ang bayad ng mag-isa. Pagkarinig sa mga salitang iyon, naalala ni Assemblyman Park na hindi lang basta ordinaryong empleyado si Yujea na may matapang na opinyon. Siya ang tagapagmana ng daisong conglomerate. Nakatanggap siya ng pinakamataas na edukasyon sa bansa. Ang dalaga ay patuloy na nakakatanggap ng mga parangal at nakakamit ng tagumpay sa buong buhay niya. Pero hindi tulad ng iba sa pamilya niya, mas interesado siya sa mga player at dungeon kaysa umupo sa desk para mag-manage ng mga asset. At ngayon, ang player na pinakakinahuhumalingan niya ay si Jinwoo, ang baguhang nagmula sa pagiging walang pangalan papunta sa pagkumpleto ng mga dungeon na parang hobby lang. Ngayong nag-aalok siya ng isang eksklusibong deal, parang ito na ang perpektong pagkakataon para i-recruit siya sa sarili niyang ahensya bago pa maunahan ng iba. Punong-puno ng mga nakakainis na restriksyon ang kasalukuyang posisyon ng assemblyman, pero ang kasunduang ito ay magbibigay sa kanya ng buong kalayaan sa mga kikitain sa hinaharap. Hindi na kailangang magmakaawa para maaprobahan. Gayunpaman, nag-atubili siya at nagtanong kung komportable ba talaga siyang pumusta ng ganito kalaking halaga sa isang player na hindi pa tiyak ang kinabukasan. Tumugon ang marangyang babae ng pilyang ngiti, tinatanong kung may alam ba siya sa kasalukuyang balanse ng bangko niya. Siniguro niyang hindi magiging problema ang pera. Ang kailangan lang niya ay isang pagpupulong kasama ang player. Pagkatapos noon, nakakasiguro siyang mapasakamay na niya ito. Kinaingunan, mag-isa siyang nakaupo sa may bintana ng isang fine dining na restaurant. Dito na dumating ang inaabangan niyang kliyente, napakapogi sa isang perpektong na tailor na two-piece suit. Medyo nagulat si Jinwoo kung gaano kabilis pumayag ang assemblyman sa kasunduan. Sa pananaw niya, humingi lang naman siya ng formal na meeting kapalit ng kaunting lihim na impormasyon. Ito ang unang beses niya sa ganito kasosyal na lugar, yung tipong magiging nakakahiya tingnan ang mga 5-star hotel. Ang hanay ng mga waiter na bumabati sa kanya sa pasukan ay nagparamdam sa kanya na parang isa siyang tunay na boss.
Maya-maya pa, isang pino at magandang boses ang tumawag sa kanya na nagpaiwan sa kanyang walang masabi. Natigilan siya na makaharap na sa wakas ang babaeng sa phone niya lang nakikita dati. Taglay nga talaga ng tagapagmana ng Daesung Company ang lahat ng mahihiling ng isang tao. Siya ay matalino, maganda, at suportado ng isang makapangyarihang pamilya. Sa totoo lang, magbanggit ka man ng katangian, malamang nasa kanya na. Hindi niya akalain kahit sa panaginip na ang henyong laging nasa balita ay magtatrabaho sa Bay. Nagtataka kung bakit mag-isa siyang nakaupo, nagtanong siya kung wala na bang ibang sasama sa kanila. Malambing siyang umiti at ipinaalam na siya ang nag-reach out sa kanya, hindi si Mr. Park. Maya-maya lang, ang katakam-takam na pagkain ay maayos na inilapag sa harap niya. Inihayag ni Jaya ang nakakalungkot na balita na hindi kayang ibigay ng Lee ang mga resources na hinihingi niya. Ginawa ni Mr. Park ang lahat para makumbinsi ang kanyang mga boss, pero sunod-sunod na pagtanggi ang hinarap niya. Nanatiling kalmado lang ang ating bida, sinasabing nakakapanghinayang na hindi sila makakatulong. Kaswal niyang idinagdag na tiwala siyang maaabot niya ang number 1 kahit wala ang suporta nila. Gayunpaman, ginulat siya nito sa pamamagitan ng isang bagong proposal. Habang inuusog ang inumin papunta sa kanya, ibinunyag nitong nagpaplano siyang magtayo ng isang management firm, isa na ginawa para lang sa kanya at sa kanya lamang. Halos mabilaukan siya sa pagproseso sa sobrang kabutihan ng alok na ito. Sa paningin niya, ito ay isang napakagandang deal. Ang magkaroon ng sariling kumpanya ay nangangahulugang walang kahit anong limitasyon. Purong kita ang magtutulak sa kanila at nagkataong ang pagkakakitaan ay ang mismong espesyalidad niya. Gayunpaman, hindi pa yon ang pinakamalaking motibasyon niya. Ito rin ay isang gintong pagkakataon na makipagkasundo sa isang taong kayang bilhin ang sikreto niyang impormasyon sa pinakamataas na posibleng presyo. Idinagdag ni Jia na siya, kasama ang buong Disong Group, ay walang kondisyong susuporta sa kanya sa kahit anong kailanganin niya. Sa loob ng ilang segundo, mabilis siyang napahanga sa kumpiyansa nito. Diretsahan siyang umamin na talagang mahirap na hindi magustuhan ng dalaga. Pinuri naman siya nito pabalik at tinawag siyang isang talento na nararapat sa ganitong trato. Sinabi niya rito na pag-uusapan nila ang mas maliliit na detalye ng kanyang kontrata mamaya. Sa ngayon, iminungkahi niya na batiin muna nito ang mga in-order niyang summon. Napanganga si Jinwoo. Talagang tinupad nito ang hiling niya bago pa man siya makapirma ng kahit ano, na tila ba alam nitong hindi siya tatanggi. Nagbigay ito ng isang pilyang ngiti at sinabing isipin na lang ito bilang isang regalo ng pasasalamat. Kinabukasan sa mga bundok, hinanap siya ng kanyang nakababatang kapatid sa dati nilang tambayan. Isang buong linggo na itong hindi nakikipag-ugnayan sa kanya. Bukod pa roon, bigla itong bumukod sa sarili nitong bahay. Sobrang naiinis siya nang may isang napakagandang babaeng dumaan sa harap niya na nagpaiwan sa kanya na walang masabi. Muli siyang napalingon dahil pakiramdam niya ay nakita na niya ang mukhang iyon sa social media. Gumana ng isang buong segundo ang kalawanging utak niya tapos bigla niyang napagtanto. Siya ang pambansang alamat, si Yujia, na tila ba hinahanap din ang parehong tao. Sa kalapit na lugar, tagaktak ang pawis ng ating bida mula sa matinding pagsasanay sa umaga. Mas malala pa ang itsura ng mga sumon niya, halos bumagsak na sa labis na pagod. Tamang-tama, napansin nilang may taong palapit. Lumingon si Jinwoo at nakita si Jia na umaakyat sa hagdan, at halatang hindi nakabihis para mag-ehersisyo. Talagang nagulat siyang makita ito roon. Kalmado nitong sinabi na bilib siyang makita itong nagsasanay ng ganito katindi ng napakaaga. Kasama ang kanyang mga sumon, talagang mukha siyang may maayos na party formation na nagaganap. Pagkatapos ay inalok siya nito ng isa na namang regalo ng pasasalamat. Biglang lumitaw ang isang screen sa harapan niya. Nakasulat dito na gusto ni Yugi na magsimula ng isang trade. Lumabas ang isang mensahe ng babala na pinapayuhan siyang suriing mabuti ang mga kondisyon ng trade bago ito tanggapin. Ang trading system ng laro ay ginawa para tulungan ang mga player na suportahan ang isa't isa. Gayunpaman, kapag may sumubok na manloko sa kabilang panig, may mga matitinding kahihinatnan. Literal na tatamaan ng kidlat ng sistema ang nagkasala bilang parusa. Kaya, lubos na hinihikayat ang pagiging tapat. Sa mismong harapan niya, nakita niyang nakalista para ilipat ang buong koleksyon ng mga summon ni Jia. Bilang kapalit, wala siyang hinihingi ni ano paman. Pinindot niya ang accept ng walang pag-aalinlangan. Sa isang iglap, naging kanya na ang buong koleksyon nito. Kagyat pagkatapos nito, paulit-ulit siyang yumuko bilang paggalang sa kanya. Ang regalong ito ay higit pa sa inaakala niyang nararapat sa kanya. Binaliwala niya ito at sinabing hindi ito malaking issue, at iminungkahi niyang ituloy na nila ang aktual na kontrata. Napagdesisyonan na niya ang pangalan ng kumpanya na Yubak, na kombinasyon ng kanilang mga apelyido. Napakagalante rin ng Hasyan sa kita. Makakatanggap si Jinwoo ng 70%. Kukunin niya ang 25% at ang natitirang 5% ay mapupunta kay Ginoong Park. Nararapat din namang magkaroon ng komportableng pagreretiro balang araw ang kawawang lalaki. Siyempre, hindi ito isang charity. Patuloy silang susuportahan ni Park mula sa posisyon nito sa loob ng Lee. Tungkol naman sa mga papeles, inayos na niya na may isang assistant na mag-aasikaso nito. Tumaas ang kilay ni Jinwoo na pinupuntong empleyado ng Lee ang mga assistant na yon.
Kaswal naman nitong ipinaalam sa kanya na nag-resign na sila. Akalain mo nga naman, ang pag-aalok ng tripleng sahod ang pinakamabisang paraan ng panghihikayat. Sa kabilang banda, napaisip siya kung ayos lang talaga rito na ibigay sa kanya ang buong 70%. Kalmado nitong tiniyak sa kanya na hindi siya nagpapakagalante. Isa itong kalkuladong hakbang na nagpapakita ng tiwala niya sa potensyal nito. Ang hindi niya lang sinasabi ng malakas ay hindi pera ang tunay niyang layunin. Ang totoong pakay niya ay makuha ng tuluyan si Jinwoo sa kanyang panig. Walang pag-aatubiling diniin ng ating bida ang kanyang thumbprint sa kontrata. Selyado na ang kasunduan at nagkamayan silang dalawa. Tamang-tama, may napansin ang sumon niya na gumagalaw sa kabubatan. Sa isang iglap, naglaho siya patungo sa mga palumpong. Maya-maya pa ay umalingaw-ngaw ang matinding sigawan sa pagitan ng mga puno. Makalipas ang isang sandali, bumalik siyang kinaladkad ang dalawang pamilyar na mukha na nakabitin mula sa pagkakahawak niya tulad ng mga hiwa ng karne sa tindahan. Sobrang naguguluhan, tinitigan niya ang nakababata niyang kapatid na si Ajin, at tinanong kung bakit ba siya nagtatago sa mga palumpong. Pinagtagpi-tagpi ni Jinwoo ang kwento niya at nakumpirma na namukhaan ng kapatid niya si Jia bilang isang idolo na hinahangaan niya, kaya sinundan niya ito nang hindi nag-isip. Mabilis niyang sinubukang ibahin ang sitwasyon at iginiit na na-curious lang siya noong mga oras na yon. Nang mga oras na yon, nakaalis na si Jia, kaya idiniin ni Jinwoo na maituturing pa rin itong pangingistok. At tinanong kung nagpasya ba itong panoorin sila mula sa malayo matapos siyang makita kasama si Jia. Tuluyang natahimik ang kapatid niya nang mabuking ito ng ganun, at makalipas ang sandaling katahimikan, inamin din nito ang totoo ng walang pagtutol. Kaagad pagkatapos noon, tumalon siya palapit sa kanya, at iginiit na malaman kung paano nito nakilala si Jia, at kung paano siya nakilala ng isang tulad nito sa simula pa lang. Ipinaliwanag ni Jinwoo na kasama na sa kontrata niya ang probisyon na dapat niyang ipakilala ang pamilya niya kay Miss Jia, at balak din naman talaga nitong makipagkita sa kanila ng formal. Agad na kinilig ang kapatid niya sa isiping makikilala nito ang idol niya kasama ang kanilang pamilya. Pero bago pa man makadagdag ng isa pang salita si Jinwoo, muli na naman siyang pinutol nito ng walang pag-aatubili. Kaya nagsimula niyang ipaliwanag ang sitwasyon at sinabi rito na dati siyang kilalang gamer, at hawak niya rin ang record sa pag-clear ng isang low-rank dungeon ng mas mabilis kaysa sa kahit kanino. Dahil doon, madalas siyang bumisita sa headquarters, at nagkataon lang na nakilala niya roon si Jia. Tinanong niya ito kung parehong laro ba ito na lagi nitong nilalaro sa cellphone nito noon. Nagsimulang magpanik si Jinwoo dahil nanganganib na mabuking ang pagkakakilanlan niya bilang si Jinugod, kaya mabilis niyang sinabi na ibang laro pala yon at halos isang taon lang niyang nilaro ang iya. Nakuha ng kapatid niya ang pahiwatig at sinabing mukhang kahanga-hanga pa rin na tinagalan niya iyon ng ganun katagal kahit na medyo basura ang laro. Tinukso niya ito at tinanong kung ang lahat ng oras na inaksaya niya sa paglalaro ay sa wakas nagsimula ng magbunga para sa kanya ng kahit isang beses man lang sa buhay niya. Sa isip ni Jinwoo, alam niyang mapagkakatiwalaan niya ang pamilyang nag-alaga sa kanya nitong nakalipas na 3 taon, pero ayaw pa rin niya silang ilagay sa panganib. Nanatili siyang nag-iingat at nagpasya na sasabihin lang niya ang lahat kapag naging sapat na ang lakas niya para protektahan sila ng walang palya. Pinunto ni Ajin na itinago nito ang impormasyong iyon mula sa kanya sa buong panahong iyon, pero sumagot si Jinwoo na palagi namang balak nitong sabihin iyon sa kanya kalaunan. Hiniling niya rito na ilihim muna ito hanggang sa personal niyang ipagtapat ang lahat sa kanilang mga magulang. Nahihirapan si Ajin na paniwalaan ang narinig niya, pero iginiit ni Jinwoo na may sapat siyang dahilan para panatilihin itong pribado, kaya kalaunan ay pumayag na rin ito sa kabila ng kanyang mga pagdududa. Sa background, hindi na kinaya ni Ramba ang bigat ng Dragon Mage at tuluyan na itong bumagsak dahil sa pagod. Kasabay nito, na-corner ng drill instructor ang kanyang Shadow Elf na nagpakaba sa kanya. Mabilis na sinabihan ni Jinwoo si Aijin na ipares ang Shadow Elf niya sa isang Shadow Wolf at ipinaliwanag na kapag walang Wolf, bababa ang husay nito sa wala pang 0% ng potensyal nito. Nagulat siya matapos marinig iyon dahil bago lang sa kanya ang summon na ito, at ipinaliwanag ni Jinwoo na nauunawaan niya ito dahil kabilang sa B-rank ang summon na yon. Napaisip siya kung paano siya magkakaroon ng isang B-rank na summon habang naghahanap siya sa online catalog para sa mga sagot. Pagkaraan ng isang saglit, nawalan siya ng pag-asa nang ipinakita niya rito ang presyo, at tinanong kung paano nito inaasahang mabibili niya ang isang bagay na nagkakahalaga ng 500 milyon. Sarkastiko niyang sinabi na mabibili niya ito makalipas ang 20 taon sa bilis na yon, pero kalmadong sumagot ang kapatid niya na kaya niya itong makuha para sa kanya sa loob ng 1 buwan nang walang kahirap-hirap. Humalakhak siya sa sinabi nito at tinuya siya sa pagiging pakul dahil lang sa sumikat siya ng kaunti bilang isang gamer kamakailan. Sinabihan niya ito na kalimutan na lang iyon at iginiit na mag-ipon na lang siya ng pera ng paunti-unti hanggang sa mabili niya iyon ng sarili niya balang araw. Ngumiti lamang siya habang tumatayo at sinabing huwag itong iyak kapag nagawa niya itong totoo na nagdulot ng mas malaking pagkalito sa dalaga kaysa dati.
Nagsisimula niyang maramdaman na nagbago ang kuya niya at naging ibang tao ito kamakailan, habang tahimik namang sumiksik ang natatakot niyang elf sa kanyang kandungan para magpakalma. Makalipas ang halos isang linggo, sa labas ng isa sa mga weekday dungeon, nakipagkita si Jinwoo sa team ng kumpanya gaya ng naplano. Inabutan nila siya ng isang set ng bagong gear na ipinagtaka niya noong una dahil hindi niya inaasahan ang ganoon. Ipinaliwanag ni Gianna para sa kumpanyang Yubak, ang impormasyon ang pangunahing asset ng kanilang negosyo higit sa lahat. Sinabi niya sa kanya na nagbebenta sila ng mga high-definition na recording ng mga dungeon run sa napakamahal na halaga, at nariyan ang espesyal na gear para kunan ang lahat habang ginagawa ito. Ipinagpatuloy niya ang pagpapaliwanag na kinukunan ng kagamitan ang paligid sa buong 3-dimensional na detalye, habang nananatili itong magaan para isuot ng hindi nakakaramdam ng abala. Sa oras na maisuot niya ito, inactivate ng assistant ang system at nagsimulang kunan ang lahat ng nasa paligid niya na parang mga matang nagmamatsyag. Nararamdaman ni Jinwoo na tila mas nakakahiya ang sitwasyon kaysa sa kahit ano pang naranasan niya noon, at binanggit niyang hindi pa siya sumusubok ng Monday Dungeon kaya baka hindi maging maayos ang takbo nito. Pinapanatag siya nito na i-edit na lang nila ang magagandang bahagi pagkatapos. Nagpasalamat siya at kaswal na nagtanong kung ayos lang ba na basagin niya ang national record sa sandaling pumasok siya sa dungeon. Sobrang nagulat ang executive at hindi makapaniwalang napatitig sa kanya bago nag-alinlangang sumang-ayon. Nag-isip siya kung nagbibiro ba ito, kaya sinabihan niya itong mag-relax lang at kumilos ng natural base sa instincts niya bilang gamer. Pagkapasok, naalala niya na ang kasalukuyang record sa Korea para sa dungeon na ito ay humigit kumulang 7 minuto, kaya agad niyang naisip na madali lang para sa kanya na lampasan ito. Naalala niya na ang dungeon na ito ay naglalabas ng mga attack-related rune, kaya direktang konektado ang clear time sa ranking performance. Tulad sa ibang mga laro, mahalaga ang papel ng mga attack rune sa Gila system, at kung wala ang mga ito, halos imposibleng makausad. Bukod pa rito, ang dungeon ay gumagana bilang isang defense-type scenario kung saan ang pag-survive ng 30 minuto ay siguradong magpapasa sa clear condition. Gayunpaman, mahalaga pa rin ang oras ng pagkumpleto. Kaya kung matatalo niya ang final boss na kilala bilang Lich, matatapos agad ang dungeon. Dahil doon, ang pagpuksa sa boss ang naging pangunahing diskarte ng mga top player na naghahangad ng mabilisang pag-clear. Sinuri niya ang kanyang mga equipment at binuksan ang kanyang interface, kung saan nakita ang mga opsyon para bumuo ng 3 magkakaibang team para sa laban. Dahil nakapaghanda na ng maaga si Jinwoo ng kanyang mga team, mabilis niyang naload ang preset configuration nang hindi nag-aksaya ng oras. Para sa unang team, tinawag niya ang training instructor, ang combat aide, at si Minikong. Para naman sa ikalawang team, pinili niya ang Priest of Radiance kasama ang Golden Murmuring. Nag-update ang kanyang status screen at ipinakitang papalapit na ang kawan ng Lich at kailangan niyang tumagal ng 30 minuto sa ilalim ng matinding pressure. Agad na nagsimula ang timer at sumugod ng baliw na baliw si Minikong habang walang habas nitong pinupunit ang mga paparating na skeleton creature. Pagkatapos ay sinenyasa ni Jinwoo ang kanyang mga sumon na sumulong at gumawa ng daan tungo sa tagumpay. Habang papalapit ang kawan, inutusan niya ang kanyang mga sumon na pumunta sa mas mataas na lugar nang hindi nag-aaksaya ng oras. Napatingin sa kanya nang may gulat ang training instructor na si Hongyo noong una, ngunit sinunod nito ang utos dahil naisip nitong nakarecord ang lahat. Tinatantya ni Jinwoo na abutin sila ng hindi bababa sa 2 minuto para marating ang mas mataas na posisyon. At sa oras na yon, tiwala siyang hindi palalampasin ni Minikong at Hongyo ang mga paparating na kalaban. Pagkarating sa itinalagang pwesto, inutusan niya ang kanyang combat aide na pumosisyon at maghanda para sa susunod na yugto. Naalala niya na sa laro, may long range at pambihirang accuracy ang combat aide, kaya kapaki-pakinabang ito sa ilang partikular na sitwasyon. Ngunit sa realidad, sobrang baba ng damage output nito hanggang sa puntong hindi man lang nito matalo ang isang karaniwang halimaw kahit ilang oras ng sunod-sunod na umaatake. Kahit pa ganoon, para sa low-rank Monday Dungeon na ito, ang aid ang pinaka-perpektong summon dahil may kababaan ang pangkalahatang health ng Lich. Inutusan niya ang aid na huwag munang bumaril hanggang wala pang utos at pinakawala ni Radiance ang blessing sa labanan. Napansin niya na ang layunin ng blessing na ito ay tanggalin ang Dark Shield ng Lich na karaniwang nagbibigay dito ng immunity laban sa long-range attacks. Kapag nawala na ang epekto ng shield, utusan niya ang combat aid na simulan ang walang tigil na pamamaril sa target. Habang kinokontrol ni Minikong at Hongyo ang paparating na kawan, nagbigay ng suporta mula sa itaas ang Radiance at Murmuring. Pumutok ang aid at gaya ng inaasahan, mukhang nakakadismaya ang damage kumpara sa iba pang naroon na mga summon. Ngunit ang mahalaga ay unti-unting nababawasan ang health ng Lich sa bawat tumpak na tama. Matapos ang ilang matagumpay na pagtama, nagsimulang humina ang Lich at napansin ni Jinwoo na kung normal na rune lang, aabutin pa sana ito ng napakatagal. Iyon ang nagpapaliwanag kung bakit mas pinipili ng karamihan sa mga player na huwag dalhin ang combat aid sa dungeon na ito.
Sa sandaling iyon, isang skeleton ang lumaktaw kay Kong at sumugod patungo kay Jinwoo, ngunit hinarang at pinuksa ito agad ni Hang Yu. Pagkatapos ay ipinunto ni Jinwoo na may hawak siyang malaking bentahe dahil maaari niyang pagsamahin ang mga rune sa mga abilidad ni Hang Yu para mapalabas ang buong potensyal ng combat aid. Gamit ang enhancement na yon, kahit ang top-tier lich ay maaaring mapabagsak sa isang nag-iisang matinding atake. Sumunod ang isa pang putok, at biglang nanghina ang lich habang mabilis na lumala ang kondisyon nito bago tuluyang bumagsak patalikod. Nag-update ang system screen at kinumpirma na natalo ang halimaw, at na-clear ang dungeon sa loob ng 4 na minuto at 12 segundo. Nakahinga ng maluwag ang buong squad habang ipinapakita sa result screen na nalagpasan nila ang all-time record ng Korea at na-unlock ang isang espesyal na achievement. Samantala, napaisip si Gia kung sinadya ba talaga nitong subukan ang time attack sa kanyang pinakaunang takbo at nakaramdam na baka masyadong maaga para sa ambisyong iyon. Tahimik niyang idinagdag na 1 linggo pa lang ang lumipas nang makuha niya ang kanyang hiniling na mga summon, kaya susuportahan pa rin nila ito kahit nabigo itong basagin ang record. Lalong kinabahan ng assistant at nagtanong kung naniniwala ba talaga siyang mababasag ni Jinwoo ang bawat record nang walang labis at kulang. Sinabi pa niya na kahit na nakakabilib talaga ang pagbasag sa record ng Tuesday, hindi pa nila napag-uusapan kung paano nito pinaplanong i-clear ang iba pang paparating na dungeon. Ipinunto niya na hindi si Jinwoo ang unang player sa Korea na may isang taong karanasan at kinuwestiyon kung naging tapat ba ito sa kanila simulat sa pool. Pinigil siya ni Jea at tinanong kung nag-aalala ba ito sa sitwasyon, dahilan para lumambot agad ang ekspresyon nito. Lumingon siya at sinabihang huwag ma-stress sa investment dahil personal na pera naman niya ang ginamit niya rito. Idinagdag pa niyang kahit sa pinakamasamang sitwasyon, sisiguraduhin niyang mananatiling ligtas ang kanilang mga karera nang walang kahit anong pinsala. Bukod doon, tiniyak niyang hindi magbabago ang kanilang mga sweldo, kaya naman napaiyak ang dalawa sa sobrang ginhawa. Tahimik na nagmuni-muni si Jea at pinaalalahanan ang sarili na sapat ang kanyang yaman para pamahalaan ang kahit anong kahihinatnan na maaaring mangyari dahil sa desisyong ito. Kasabay nito, hindi niya maiwaglit ang pakiramdam na may itinatagong mas malaki si Jinwoo kaysa sa nakikita. Mas lalong naging malinaw dahil sa kumpiyansang ipinakita niya bago pumasok sa dungeon na parang wala lang sa kanya ang hamon na yon simulat sa pool. Kalaunan, dumating ang balitang kumukumpirma na opisyal nang nabasag ang record. Nakarating ang impormasyon sa headquarters kung saan napagtanto nilang nabasag ang record ng low-rank Monday dungeon sa hindi kapani-paniwalang agwat na 3 minuto. Mabilis nilang hinanap ang mismong player at natuklasang walang iba ito kundi si Baek Jinwoo, dahilan para lubos silang matigilan. Bumalik sa dungeon entrance, nanginginig ang mga kamay ni Jia habang nagsisimulang mapagtanto ang buong bigat ng mga nangyari. Sa isip niya, gagana pa rin ng disente ang negosyo sa pinakamasamang kalagayan. Ngunit kung magiging maayos ang lahat, maaari itong mauwi sa isang napakalaking tagumpay na higit pa sa inaasahan. Sa pagbabalik sa dungeon, tinitigan ng ating bida ang kahanga-hangang tanawin sa kanyang harapan. Habang nakatingin sa portal, naalala niya na may kailangan pa siyang gawin bago ang lahat. Pinatay niya ang recording button at pinalabas ang system panel, saka sinabi sa sarili na oras na para magpakapagod sa pag-grind. Noon sa laro, matapos ma-clear ng isang player ang isang weekday dungeon, maaari nilang ma-unlock ang mode na kilala bilang auto battle. Tulad ng pangalan nito, basta't ang iyong mga summon ang nagpapakahirap para sa iyo, patuloy kang makakakuha ng mga naglalakihang pabuya. Pagbalik sa ating bida, ipinasok niya muli ang drill instructor sa kanyang inventory at sa halip ay tinawag si Ramba. Sinabi niya ritong siya na ngayon ang namamahala sa malaaliping session ng pag-grind na ikinagulat nito. Ipinaliwanag ni Jinwoo na hindi niya ginagamit si Hangyo dahil gusto niyang sanayin nito ang iba. Inasar siya ng ating bida kung gusto ba niya ring magsanay, dahilan para manigas siya sa kinatatayuan niya. Ang kaawa-awang diwata ay kaagad na napasailalim sa isang flashback. Labis siyang pinagod ng malupit na drill instructor hanggang sa kanyang mga buto at pinadaanan sa matinding strength training. Sa pag-alala ng kanyang nakakatraumang nakaraan, napaluha siya at nagmakaawa sa ating bida na hayaan na lang siyang mag-grind ng mga level. Nang maayos na yon, gumawa siya ng plano na unang i-clear ang lahat ng mga weekday dungeon at saka hakutin ang mga kita gamit ang auto battle system. May doubling benepisyo rin ito dahil ang mga nagga-grind na summon ay magle-level up din na ginagawang kasing silbi ng isang German na kotse ang prosesong ito. Kaya naman, nagpaalam na ang ating bida habang masayang kumakaway sa kanya ang Wind Fairy na nakahinga ng maluwag na hindi na siya magiging bahagi ng torture na gawain. Sa sandaling pumasok siya sa portal, sinalubong siya ng isang pambihirang eksena. Naglatag ng red carpet ang kanyang mga team member para salubungin siya na tinatrato siyang parang isang celebrity. Sinusubukang huwag masyadong isipin ito, inabot niya ang mga equipment at tinanong si Jia kung iyon na ba ang lahat. Tiniyak niya sa binata na gagawin nila ang lahat para masigurong hindi malalantad kahit saan ang pagkakakilanlan nito. Sa kanyang gulat, sinabi ni Jinwoo na wala siyang pakialam tungkol doon ngayon.
Sa halip, tinignan niya siya sa mata at sinabihang gawin ang kanyang makakaya para protektahan ang kanyang pamilya. Ang mga gang sa Korea ay mapanganib at nakakatakot. Ngunit dahil mas nag-aalala si Yobaek sa kanya, mas mapoprotektahan nila siya ng maayos. Nanatiling tahimik si Jeya ng ilang segundo at saka sumang-ayon, habang nangangakong gagamitin ang lahat ng kanyang mga asset para magkatotoo iyon. Kalaunan, bumalik ang ating bida sa unang dungjon at ginamit ang kanyang Spotted Lizard Summon para magtakda na naman ng isa pang bagong record na halos 3 minuto. Siya ang kumontrol sa pagtakbo, kaya maganda itong tignan sa screen. Pero sa totoo lang, magaling siya ng sapat para makapasok sa world rankings. Gamit ang speed runes sa butiki kasama ng speed buffs mula sa Wine Falcon, ang record ay parang pagnanakaw ng candy sa isang bata. Pagkatapos ay pinatay na ni Jinwoo ang mga recording at bumalik sa realidad. Kinabukasan, pumunta siya sa Wednesday Dungjon na isang nagyayelong lugar. Kilala ang dungjon na yon sa kakaibang katangian nito, ang movement debuff, na pumupuwersa sa iyong maglakad ng kasimbagal ng suso. Nanginginig na tila isang cocaine user na nakakaranas ng withdrawal, tinawag niya ang kanyang Frost Cat, Wine Falcon, pati na ang Titanium Golem, Horn Fairy, at ang Explosion Dragon Mage. Ginamit ng lahat ng kanyang mga summon ang kani-kanilang cold debuff abilities, hanggang sa naging maayos na ang temperatura. Nag-focus si Jinwoo sa labanan para lang makitang rumaragasa patungo sa kanila ang mga puting balahibuhing gorilla. Inutusan niya ang Titanium Golem na umabante at i-activate ang shield nito. Pina-activate naman ng Wine Falcon ang speed boost nito sa kanilang lahat. Lahat sila ay sumakay sa kanilang Titanium Golem na parang Uber at nagmamadaling umabante. Habang umaabante sila, halos pigilan ng ating bida ang pagsusuka niya dahil hindi niya napaghandaan ang matagtag na bayahe. Nagpaulan ng snowball attack ang mga snow gorilla, ngunit sinalag lamang ng golem ang lahat ng iyon nang walang anumang kahirap-hirap. Hindi lang iyon, tumalo ng metal golem na tila walang gravity at sinimulang akyatin ang gilid ng bundok. Pagkatapos ay sinabihan ni Jinwoo ang Dragon Mage Girl na maghanda, kaya naman napapokus ito sa paparating. Pagkalagpas ng party sa gilid, may nag-flash na system warning na nasa unahan na ang Dungjon boss. Umungol ng nakakabingi ang gorilla boss na si Promax, pero hindi natinag ang bida natin at sa halip ay sinigawan ng utos ang Horn Fairy. Lumipad sa unahan ang Fairy at ginamit ang skill niya para sirain ang shield na pumuprotekta sa Dungjon boss. Tapos ay sininyasan niya ang Dragon Mage na nagpakawala ng matinding Flame Dragon spell na tuluyang lumamon sa boss. Pagkatapos nun, nakumpleto ang Dungjon sa clearance time na wala pang 5 minuto. Sobrang na-excite si Jinwoo sa bagong record na naman, pero maya-maya ay napayuko siya at sumuka dahil sa motion sickness. Mula noong oras na yon, nagsimulang maglabasan ang mga headline kung saan-saan tungkol sa isang batang no-ranker na bumasag ng mga national record sa buong Korea. Unti-unting na-realize ng mga tao na ito rin yung lalaking nag-clear ng Tuesday Dungjon. Dahil doon, biglang sumipa ang kasikatan niya. Dumami ng dumami ang mga chismis tungkol sa kanya habang nagiging usap-usapan siya ng bayan. Nang makita ang sunod-sunod na headline, nainis ang headquarters director. Sinabihan siya ng sekretary na ito rin yung lalaking binanggit ni Assemblyman Park. Ang usapan sana ay ibebenta ng bida natin ang impormasyon kapalit ng mga low-rank summons. Kaso, tinutulan ni Assemblyman Lim ang ideyang ito at iginiit na huwag ilabas ang pondo nang hindi muna nakukuha ang impormasyon. Napapikit ang direktor, na-realize niya na totoo pala ang impormasyon simulat sa pool. Huminga siya ng malalim at sinabi sa sarili na may punto naman talaga si Assemblyman Lim. Pero ang pinakamahalaga sa politika ay ang resultang na ipapakita mo. Kung pinaburan lang sana nila si Jinwoo noon, siguradong pumalo na ng husto ang kasikatan at impluensya nila ngayon. Gaya ng isang tunay na corporate boss, napailing na lang siya. Isinisi niya ang lahat kay Lim at sinabing sinara lang daw nito ang pinto sa isang pagkakataong minsan lang dumating sa buhay. Tapos inutusan ng direktor ang first secretary na direktang kontakin si Jinwoo. Dahil hindi naman pala siya isang manlolokong Nigerian prince, kailangan nila siyang mabawing muli kahit anong mangyari. Sa kaunting kaalaman tungkol sa laro, nagbibigay ng mga rune ang Monday at Wednesday Dungeons, habang abrasives naman sa Tuesday Dungeons. Pero skill books naman ang ibinibigay ng Thursday Dungeons. Kahit na hindi ito nagbibigay ng broken tier skills, o kahit na yung mga skill na hindi kayang i-unlock ng drill instructor, nagbibigay pa rin ito ng ilang mga kapaki-pakinabang na kakayahan. Dahil dito, hindi na kailangang i-clear ng bida natin ang Sunday Dungeons dahil pareho lang ang mga reward, pero mas hamak na mahirap ito. Kaya naman napagdesisyonan ng buong tropa na mag-day off tuwing linggo dahil deserve talaga nila to. Ang totoong nangyayari sa Thursday Dungeons ay pagkapasok mo pa lang, sasabak ka na agad sa isang boss fight. Sa partikular na dungeon na ito, mas mataas pa ang defense ng Dirt Golem boss kaysa sa mga lokal na adik sa kanto. Ang ginagawa ng mga normal na player ay nagpapatawag ng mga White Wolf na may kakayahang magpababa ng defense. Pero hindi ganyan maglaro ang pinakamagaling na player dahil pwede mo namang idaan sa lakas at matinding damage. Pinatay ni Jinwoo ang kamera dahil hindi ito ang klase ng video na papatok sa mga manonood.
Dahil wala namang may X-grade summons para makipagsabayan sa Dirt Golem, para na rin niyang sinabihan ang lahat na mag-install ng mga hack para matapos ang laro. Nagpasya na lang ang bida natin na sabihan ang lahat na pababain ang defense ng boss gamit ang mga White Wolf at saka gumamit ng mga extreme damage dealer. Habang sumasakay sa kanyang Titanium Golem, naalala niyang ang kahinaan ng Dirt Golem ay ang ulo nito. Kaya pala niya ginagamit ang sariling golem para maging patas ang laban. Habang naghahanda sa labanan ang mga sumon niya, inutusan niya silang asintahin ang ulo na siguradong ikatutuwa ni Thor. Nagsuntukan ang dalawang higante, habang ginamit naman ng drill instructor ang isang Heian-era teknike na 3,000 taong gulang para agad natadtarin ang Dirt Golem. Samantala, lumutang naman pataas sa langit ang Dragon Mage Girl at muling ginamit ang kanyang Broken Fire Dragon spell na nagpabagsak sa Dirt Golem para maging bangkay. Pagkatapos ay nag-announce ang system na nakumpleto na ang dungeon sa clear time na higit 5 minuto lang. Habang pinapanood ang drill instructor, na-realize ng ating bida na sobrang broken ng mga kakayahan nito at kaya siguro siya naban. Pero wala siyang balak na abusuhin ang kapangyarihan ng drill instructor dahil sa tulong ng isang well-trained na Dragon Mage, kayang-kayang i-clear ng bida natin ang pinakamataas na grade ng mga dungeon sa isang iglap. Naisip din niya ang mga detalye kung isasama ba niya ang entry at lahat ng iba pa. Aabutin yata iyon ng mga 10 segundo. Kumaway siya sa drill instructor at isinigaw na may oras pa sila para sa isa pang dungeon. Sa wakas, nang makabalik na siya sa totoong mundo, nilapitan siya ng dalawang lalaking naka-business suit at tinanong kung siya ba si Jinwoo. Inabot nila ang isang business card na nagsasabing galing sila sa headquarters. Napipilitang kinuha ng bida natin ang card at saka tinanong kung ano na namang kailangan sa kanya ng headquarters. Pilit na umiti ang black-haired na ngisi at sinabing na-review na raw nila ang proposal na ipinadala niya noong nakaraan. Nagpatuloy siya na mukhang pwede namang gawin ang deal, pero bago pa niya matapos ang kanyang sales speech, nagtaas ng kamay si Jinwoo at pinutol ang sasabihin niya. Nakangiti niyang sinabi sa kanila na huwag na nilang abalahin pa ang mga sarili nila tungkol doon. Pareho silang nabigla sa bigla ang pagtanggi niya. Ngumiti lang ang bida natin habang inaalala kung gaano kalaki ang tiwala at pagiging galante ni Jaya sa kanya kumpara sa sakim at mahigpit na headquarters. Eksaktong kabaligtaran ni Jaya ang direktor. Inamin niya na bahagi na siya ng isang kumpanya. Kaya kung gusto nilang makipag-usap, pwede nilang kausapin si Jaya sa pamamagitan ng Yubak Agency. Pagkasabi nun ay umalis na siya, naiwan ang dalawang lalaki na sobrang litong-lito. Nahulaan ng brown-haired na lalaki na baka si Jaya yon ng Daesung Group. Pero nagpa siya ang black-haired na lalaki na mas mabuting bumalik muna sila at magsaliksik tungkol doon. Gayunpaman, sa loob-loob niya, pakiramdam niya nakawala lang sa kanila ang isang napakalaking gold mine. Pagbalik sa ating bida na nakatayo sa isang malaking rooftop, tiningnan niya ang paligid at sinabi sa sarili na pwede na ang lugar na ito. Tungkol ulit sa laro, iba ang Friday Dungeon sa lahat. Imbes na ang mga summon ang lalaban, kailangang tumakbo ng summoner sa buong lugar para maklear ito. Kaya naman napagdesisyonan niyang mag-practice na ngayon. Ipinatawag ni Jinwoo ang Nahiri Wyvern, isang dambuhalang nilalang na mukhang asul na dragon. Pagtingin sa ibaba ng rehas, nakaramdam siya ng takot kahit na may nakalagay namang shield. Tinawag niya ang Wyvern na si Ae, at tinanong kung handa na ba ito para sa training. Tapos ay sumampa na siya at lumipad na silang dalawa papunta sa kalangitan. Nung una ay nakapikit ng mariin ang bida natin dahil sa takot, pero unti-unti niya rin itong iminulat para makita na mas masaya pala ito kaysa sa inaasahan niya. Nang magkaroon ng kumpiyansa, sinabihan niya si Aire na bilisan pa ang paglipad. Makalipas ang ilang sandali, dumating siya sa isang walang pangalang isla sa pampang ng syudad. Doon, ipinatawag niya ang Dragon Mage at ang Drill Instructor. Agad siyang pinuri ng lalaki kung gaano raw kabilis si Jinwoo, pero pinagmukha niya lang itong normal at walang espesyal dito. Nagsalita naman ang Dragon Mage na binanggit kung gaano naging malaking bangungot ang unang beses nilang matutong sumakay sa mga wyvern. Kaya naalala niya na silang dalawa ay nakasakay na pareho sa mga wyvern at mga dolphin noon. Nang purihin siya nito uli, namula si Jinwoo at nagpasalamat, kaya na-depress ang drill instructor dahil sa malinaw na gender discrimination. Tinitigan ng ating bida ang dagat at inihayag na oras na para mag-practice sumakay sa mga dolphin. Binigyan niya ng hike ang dalawa at sinabing ang pagkatuto mula sa mga pro na tulad nila ang pinakamabilis na paraan, kaya inaasahan niya silang dalawa. Makalipas ang ilang araw, dumating na rin ang oras para sa Friday Dungeon. Kakaiba rin ang dungeon na ito dahil nagbibigay ito ng mga top tier na rune. Para magsimula, ipinatawag ng bida natin ang kanyang Wayne Falcon at inutusan itong bigyan siya ng speed buff. Pumwesto siya sa panimula at hinintay ang countdown. Pagkabigay ng signal, agad siyang tumakbo at iniwasan ang mga projectile na inilunsad sa direksyon niya. Hindi mapigilan si Jinwoo habang humaharurot lagpas sa mga balakid at nagdesisyon siyang oras na para dumaan sa sikretong daan. Pagkalingon niya papunta sa dagat, naalala niya na dapat ay tatawirin niya ang tubig at patuloy lang natatakbo. Pero sa halip, tumalon siya sa dagat at ipinatawag ang kanyang Sally Dolphin.
Napakapit siya sa palikpik nito, huminga ng malalim at sumisid ng pailalim sa tubig. Sa madaling salita, kung gagamitin niya ang airy dolphin para sumisid, maiiwasan niya ang lahat ng nakaharang sa ibabaw. Pagkatawid sa kabilang banda, tumalon ang dolphin sa ere, tapos ay pinatawag ni Jinwoo si Ailay. Lumitaw sa ibaba nila ang wyvern, at tumalon ang bida natin papunta rito, lumapag sa likod nito na parang isang pro-aura farmer. Tumuloy siya sa paglipad sa ibabaw ng mga natitirang harang, at ipinahiya ang lahat ng pinaghirapan ng gumawa nito. Napakadali na lang nang natitira sa course dahil lumipad na lang siya hanggang sa finish line. Nagsimulang magsaya ang bida natin nang ipaalam sa kanya ng system na nakumpleto na ang dungeon. Nagawa ni Jinwoo na i-clear ang dungeon na ito sa loob ng mahigit 2 minuto, at madaling binasag ang record sa South Korea. Dahil doon, nakatanggap din siya ng isang espesyal na reward. Sa pagtatapos habang nag-peace sign, lumipad na sa langit ang dalawa na parang iyon na ang happily ever after nila.